Mr. Silent Channel. Bago tayo magpatuloy sa kwento, palike naman at share mo na rin. Kabanata 471 hanggang 500. Ang sinabi ni James ay hindi nangangahulugang nakakaalarma. Alam mo, ang mga espesyal na epekto ng computer ay mga espesyal na epekto ng computer pagkatapos ng lahat. Gaano man sila makatotohanan, sila ay makatotohanan lamang, hindi totoo kung tutuusin. Ngunit iba ang mga bagay dito kay Hong Dali. Talagang umiral ang mekanikal na banal na damit na ginawa niya, at hindi ito may kukumpara sa isang bagay na ginawa gamit ang mga espesyal na epekto ng computer. Sa sandaling lumitaw ang isang bagay na tulad nito, ang mga espesyal na epekto ng computer ay walang halaga sa harap niya. At least kapag nanunood ang audience, subconsciously nilang iisipin, ito ay peke, kahit gaano pa kaganda, peke pa rin. Para naman kay Hong Dali, ang pakiramdam ng madla ay, tingnan mo, ang mechanical Saint Cloth, itong bagay na nakita ko na dati, ito ay cool, ito ay totoo. Walang paghahambing sa pagitan ng totoo at peke sa mga tuntunin ng karanasan sa panunood. Hinampas ni James ang mesa, at sumimangot ang isang lalaking nasa edad 50 sa kanyang tabi, huminga ng kalahati ng sigarilyo sa isang hininga, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, James, halata naman, hindi ngayon ang oras para mawala ang galit mo. Ang kailangan nating isaalang-alang ngayon ay kung paano talunin ang ating mga kalaban sa takilya sa hinaharap. Nilagay ng isa ang kanyang kamay sa kanyang noo at tumango, oo, James, Highway Film and Television. Opisyal na inanunsyo ni Bayan ang petsa ng pagpapalabas, na mahigit isang buwan na lang. Hindi makakatulong na magalit lang dito. Ang dapat nating gawin ay pag-isipan kung paano ito haharapin. Hindi madaling gawin iyon. Napabuntong hininga siya ng malalim, sa kasikatan ng Mechanical Saint Clothes, siguradong hindi magiging mababang takilya ang kanyang pelikula. Bagamat tiwala ako na ang ating Magic Age ay umabot na sa pagiging perpekto sa bawat aspeto, ang mga espesyal na epekto ng computer ay may walang bentahe sa pakikipaglaban para sa mga tunay na props. At ang oras na ito ay talagang napaka-urgent. Mayroon lamang isang buwan, at kahit na gumastos ka ng mas maraming pera, hindi ito magiging sapat. Ang oras, sa totoo lang, si James ang pinakabalisa ngayon. Kulang lang ang oras. Kung sapat na ang oras, kahit maghulog ka pa ng 50 million para palakihin pa ang eksena, at least makatwiran. Ang problema ay walang sapat na oras ngayon, at halatang huli na ang lahat para mag-reshoot, hindi man lang gumawa ng mga computer special effect. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang buwan. Hindi maikli. Hindi naman ganoon katagal. Nang sabihin niya ito, naramdaman din ng lahat sa ibaba na talagang mahirap hawakan ang usaping ito. Pero ang problema, gaano man ito kahirap lutasin. Dapat itong gawin. Ang labanang ito. Ito ay tiyak na hindi isang simpleng labanan sa takilya. Kung simpleng box office lang, hindi big deal kung medyo lumala. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang laban para sa karangalan. Hollywood. Ito ay palaging sinasabing ang ganap na pinuno sa industriya ng pelikula sa mundo at ang hindi mapag-aalinlangan ng numero unong grupo sa industriya. Ang huling pagkakataon na ang Heaven and Dragon Slaying ay nabigo ng husto, kung ito ay mabibigo muli sa pagkakataong ito, ang reputasyon ng Hollywood. Dahil dito, nang ang lahat ay nag-aalala, ang pinakamatandang lalaki sa eksena ay biglang ngumiti at nagsabi, sa totoo lang, maraming beses, ang susi sa pagpapasya sa isang labanan ay maaaring hindi isang direktang paghaharap sa larangan ng digmaan. Ang matandang ito ay masasabing pinakamatanda sa 8 tao sa Hollywood, at syempre, siya rin ang pinakatuso at tuso. Mahal na Ginoong Orlando, mayroon bang anumang paraan? Biglang nagningning ang mga mata ni James nang marinig ang sinabi ng matandang si Orlando. Kadalasan kapag sinabi ito ni Orlando, kadalasan ay may masamang ideya na naman ang matandang ito. Kakayanin mo ito ng bahagya. Ngumiti si Orlando, medyo paus ang boses. Lalo na sa dimly lit round table na ito, parang demonyo mula sa kailaliman. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa amin? Sabik na tanong ni James, ito ay tungkol sa kaluwalhatian ng ating Hollywood. Hindi lang ito ang negosyo ko. Siyempre, mahal na James. 2 beses umubo si Orlando at dahan-daang sinabing, sa totoo lang, hindi lang ang kalidad ng pelikula ang tumutukoy sa takilya ng isang pelikula. Marami rin. Maliliit na pakulo, pati na rin ang mga hindi inaasahang kadahilanan. Small tricks refer to, matapos marinig ito, biglang nagkaroon ng ideya si James. May kaunting inspirasyon, bamulong siya, maaari ba na gusto mong magkaroon kami ng ilang mga ideya para sa mga artista? Haha, naalala ko na ang mga aktor na nakatrabaho ni Hong Dali sa pagkakataong ito ay parang mula sa Estados Unidos, tama ba? Ngumiti si Orlando. Sinabi niya, sino ang narito? Ako ay matanda na at ang aking memorya ay hindi masyadong maganda. Oo. Natural na ibinuka ni James ang kanyang bibig at sinabing, sa kasalukuyan ay 3, ang nagwagi ng Oscar na sina Rennes Sarfang, na nanalo ng Oscar para sa pinakamahusay na supporting actor, at Crocodile, na nanalo ng Oscar para sa pinakamahusay na aktor, ay parehong matimbang.
Sa katunayan, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nalulumbay si James. Ang 3 taong ito ay pumasok sa trabaho para sa Hongdali. Nangangahulugan ito na mas hindi sigurado ang Hollywood sa takilya ng Saint of the Goddess ni Hongdali. Haha, walang airtight wall sa mundong ito, tumawa si Old Orlando, madaling makahanap ng isa at tingnan ang ilang mga iskandalo. Hanggat ang ebidensya ay tiyak, sapat na para kay Hongdali na uminom ng isang palayok. Anong magandang ideya? Nanlaki ang mga mata ni James at tuwang-tuwang sinabi niya, kapag nagdulot sila ng ilang iskandalo, tiyak na babagsak ang kanilang kasikatan. Kung may sasabihin silang hindi nararapat, aayusin ko kaagad. Well, mayroon din, dagdag ni Old Orlando. Sinabi, ginawa ni Hongdali ang taong robot na ito, at ang Ministry ng Pambansang Depensa ng ating bansa ay tiyak na magkakaroon ng ilang mga hakbang. May kakilala ako doon, at baka matulungan kanyang makilala ang ating mahal na ministro na si Itla. Pumunta at tingnan ang ministro ng tanggulang pambansa. Ministro. Nagulat na sabi ni James, kami ay mga negosyante lamang sa industriya ng pelikula. Bagamat mayroon kaming sapat na masasabi sa larangan ng pelikula, kapag nakilala namin ang ministro ng depensa, kami. Hindi, mahal ko, huwag kang maging kampante, ngunit. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ngumiti ang matandang Orlando at sinabing, bagaman mukhang hindi magkatugma ang mga pelikula at pambansang depensa, huwag kalimutan kung paano ipinanganak ang Robotman. Kung makakakuha tayo ng suporta mula sa militar, maaari tayong matuto mula sa pamamaraan ni Hongdali sa hinaharap. Ang pelikula ay hindi kinakailangang mahaba upang makagawa ng isang Iron Warrior. Maaari ka ring mag-record ng isang video mula sa isang napakabaguhang pananaw upang maisulong ang kapangyarihan ng militar, at pagkatapos ay maaari itong maging isang maliit na kapangyarihan ng militar, at pagkatapos ay maaari itong maging isang maliit na kapangyarihan ng militar, at pagkatapos ay maaari itong gamitin ang kapangyarihan ng militar kung nakuha nila ang benepisyo, natural na hindi nila makakalimutan ang aming box office. Ibig sabihin, biglang lumiwanag ang mga mata ni James, naiintindihan ko. Pagkatapos ay pupunta ako. Jian Laimei, Liu Zhao. Gusali. Nagmamadaling lumingon si Salon sa silid, umuungal habang lumingon, Rob Oman. Ginawa talaga ni Hongdali ang robot na ito. Nakita mo na ba ang kanyang sandata? Simple lang ang kapangyarihan. Kung sisigaw ulit si Hongdali, tiyak na maaapektuhan ang international status ng ating bansa. Hindi ito okay, hindi ito okay. Mabangis siyang umungol, at si Defense Minister Yitra, na nakaupo sa tapat niya, ay sumimangot din ng malalim. Talagang napakalakas ng ingay ni Hongdali sa pagkakataong ito. Ang Hollywood ay nagmamalasakit sa box office ng pelikula, ngunit siya at si Salon ay nagmamalasakit sa robot na nilikha ni Hongdali sa pagkakataong ito, na malamang na magkaroon ng epekto sa sistema ng militar ng hinaharap na mundo. Ano ang ibig sabihin ng cyborg na ito? Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang malalaking ordinaryong hukbo ay malamang na actress mula sa yugto ng militar ng kaharian ng langit sa hinaharap. Sa hinaharap, ang hukbo ng kaharian ng langit ay mapangibabawan ng mga sundalong armado ng mekanikal na baluti. Hindi kalabisan na sabihin na ang isang robot na tao ay kasing husay ng 1,000 ordinaryong sundalo at talagang walang magiging problema. Ano ang konsepto na iyon? Kung talagang sumiklab ang digmaan, ang paglitaw ng mga robot na ito ay gagawing ganap na hindi epektibo ang mga puwersang pang-combat ng US Army. Mawawala ng silbi ang mga ground troops, tank, armored vehicle, iyong mga conventional establishment sa harap ng robot. Hindi, kaya lang natin itong tiisin. Saglit na nag-isip si Yitra, at sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang mga kamay nang walang magawa. Sa kasalukuyan, maaari na lamang nating hintayin si Hongdali na pumunta sa dagat. Siya ay ligtas na ngayon sa kaharian ng langit, at wala tayong paraan upang kumilos. Kahit na magpadala sila ng mga ahente, walang pag-asa. Tungkol sa anghel ng kapahamakan, malaki ang posibilidad na ang sumpa ng kapahamakan ay hindi magiging epektibo laban kay Hongdali. It's a question kung okay lang ba o hindi. Tumalsik ang laway ng Salon sa buong mesa, may armor na siyang robot ngayon. Nakita mo rin ang kapangyarihan ng bagay na iyon. Sa tingin mo ba ay kapakipakinabang na umasa lamang sa ilang pirata? Sa ganoong armas, walang problema sa pagsabog sa tangke. Siyempre, nakita ng Salon at Itla ang video tungkol sa Robotman, at ang Salon ay napakalinaw tungkol sa kapangyarihan ng armas na iyon. Dear Sir Salon, naniniwala ako na bagamat hindi natin dapat masyadong maliitin si Hongdali, hindi natin siya dapat masyadong maliitin. Si Itla ang matandang Diyos dito, isipin mo, ang sandata ay napakalakas, kung gayon ang enerhiya ay isang napakaseryosong problema. Maaaring kulang ang mga bala, o kulang ang enerhiya. Laging totoo na hindi niya magagamit ang sandata na iyon ng walang limitasyon. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Seren kay Yitei. Lihim kaming sumusuporta sa mga pirata. Oo. Tumanggo si Yitra, kung ordinaryong pirata lang sila, baka hindi sila kalaban ni Hongdali. Pero hindi natin lihim na suportahan ang mga braso nila, kahit
Paano kung magpadala na lang ng mga sundalo para magpasabog ng nuclear engine? Hehe, kahit na mas malaki pa ang negosyo niya kaysa sa Diyos, pwede na lang natin siyang hilingin na direktang maging Diyos. Lihim na suportahan ng mga armas, at pagkatapos ay magpadala ng mga sundalo upang magpanggap. Maging pirata at magpasabog ng nuclear power engine. Hinawakan ni Silan ang kanyang baba. Sa oras na ito, habang iniisip niya ito, mas iniisip niyang posible ang ideyang ito, at tumawa, well, ang mungkahi na ito ay talagang napakahusay. Nag-uusap silang dalawa tungkol dito. Biglang kumatok ang sekretarya sa pinto at pumasok, Ulong, 2 ministro, gustong makita ka ng Japanese Diplomatic Ambassador. Mukhang nandito rin ang robot ni Hong Dali. Kabanata 472 Abacus, Bahagi 2. Ha! Japanese Diplomatic Ambassador. Nagkatinginan sina Silan at Itela. Dahan-daang sinabi ni Silan, mukhang medyo nababalisa din sila. Baka may ideya na sila. Sa pag-iisip nito, direktang sumasang-ayon ang Silan, pakiusap. Nakipagpulong si Japanese Foreign Ambassador Shogo Matsuoka sa 2 ministro. Mabagal na pumasok ang isang maikling Japanese na lalaki. Bagamat summer na ngayon, nakasuit and tie pa rin siya, formal na bihis. Welcome, nakangiting bati sa kanya ng Silan, at sinabing, narito ang ambassador. Oo. Tungkol ito sa Robotman. Direktang sinabi ni Shogo Matsuoka ang kanyang intensyon, naniniwala ako na kayang likhain ni Hong Dali ng Kingdom of Heaven ang Robotman. Natanggap na ng 2 ministro ang balita. Tiyak na nakita mo na ang kapangyarihan ng robot na ito. Kami, ang Emperor ng Imperyo ng Japan, ay umaasa na makuha ang suporta ng iyong bansa na magdaos ng magkasanib na pagsasanay militar upang mapilitan ang gobyerno ng Heavenly Kingdom at gumamit ng mga kontrobersyal na pamamaraan ng Mechanical Island sa parehong oras. Pumayag si Heaven, papayag ang ating emperador na opisyal na kilalanin ang Turtle Island bilang hindi mapag-aalinlanganang bahagi ng teritoryo ng Heaven, naniniwala akong naiintindihan ninyong dalawa ang ibig kong sabihin. Magandang ideya iyon. Matapos marinig ang sinabi ni Ambassador Matsuoka Shogo, tuwang-tuwa ang Silan at natawa, magandang ideya ang pagpapalit ng isang kontrobersyal na isla para sa teknolohiya ng pagmamanupaktura ng Robotman, ngunit ano ang pakinabang sa atin sa Estados Unidos? Ang mga pinagsamang pagsasanay sa militar ay hindi lamang gaganapin, may kinalaman ito sa maraming bagay. Ang magkasanib na pagsasanay sa militar ay tumutukoy sa mga pagsasanay sa militar na isinagawa ng magkasama ng 2 o higit pang mga serbisyo o 2 o higit pang hukbo, at ang nilalaman ng mga ito sa pangkalahatan ay kinabibilangan ng paghahanap at pagsadya. Mga ehersisyo, pagsasanay laban sa terorismo, pagsasanay sa landing, at iba pa. Maraming mga drills ang nagsasangkot ng isang bukas na dahilan. Ngunit sa katunayan, ito ay upang ipakita ang kapangyarihan sa pakikipaglaban at pagpigil sa mga bansang may potensyal na salungatan dito. Sa ngayon, ang kaharian ng langit ang may pinakamalakas na kagamitang panlaban para sa isang individual na sundalo, ang Robotman, at makatwiran para sa Japan na magsagawa ng magkasanib na pagsasanay militar. Sadyang napakaraming bagay ang kinasasangkutan ng magkasanib na pagsasanay militar, at natural na hindi papayag ang Estados Unidos na gawin ito ng walang kabuluhan. Siyempre may mga benepisyo, natural na alam ni Shogo Matsuoka kung ano ang ibig sabihin ng Silan. Ngumiti siya at sinabing, paano ang pagbabahagi ng teknolohiya ng Robotman? Okay. Iyon ang hinihintay niya. Hinampas ng Silan ang mesa at sinabing, tara na. Pagkatapos ay naayos na. Ang tiyak na petsa ay tutukayin ng iyong bansa. Kami, ang Imperyo ng Hapon, ay lubusang makikipagtulungan, sabi ni Matsuoka Shogo, ngunit dahil sa mga hadlang sa oras, umaasa din kami na ang ambassador ng iyong bansa sa langit ay maaaring mag-apply upang makipagkita sa ministro ng ugnayang panlabas ng langit at makipag-ayos sa mga kondisyon muna. Kailangan. Hehe. Tumawa si Silan, paano ang sa kanila? Kung hindi sila sumang-ayon dito, kung gayon kung kami, ang Estados Unidos, ay hindi kinikilala ito, kung gayon hindi nila ito. Nakangitiring sabi ni Yitra. Kung hindi natin kinikilala sa buong mundo, wala silang gagawin. Ngayon nag-aalok kami ng isang sanga ng oliba. Hanggat ibibigay nila ang manufacturing blueprints ng Robotman, kikilalanin natin ang pagmamay-ari nila sa Turtle Island. Naniniwala akong hindi sila matitinag. Sa puntong ito, nagkatinginan silang tatlo at sabay na tumawa. Gamit ang isang isla na orihinal na kabilang sa Kingdom of Heaven para pilitin ang Kingdom of Heaven na palitan ng teknolohiya ng Robotman, ang kondisyong ito ay medyo cost-effective kahit paano mo ito tingnan. Minister Itla, pumasok muli ang sekretarya sa oras na ito at Ulong, may isang tao sa labas na humihiling na makita ka. Si James iyon mula sa Hollywood. James, may gustong makakita sa akin mula sa Hollywood. Kakaibang tanong ni Itla, bakit ako pinupuntahan ng mga taga-Hollywood? Sabihin mo lang sa kanya na nasa meeting ako at wala akong oras. Minister, muling Ulong ang kalihim, sabi niya pumunta siya rito dahil sa Robotman. Ha? Tumingin si Yitre sa Silan at nagtanong, kailan ito inalagaan ng mga tao sa Hollywood? Sabi ni Silan, siguro may magandang opinyon siya. Pakiusap. Tumango si Itla. Hindi nagtagal, pumasok si James sa opisina. Pagpasok niya, ngumiti siya at sinabing, Hollywood James, nakilala ko ang 2 ministro.
Lumapit ka sa akin. May sasabihin ka ba? Malumanay na sinabi ni Itla, kung mayroon ka, mangyaring sabihin sa akin. Pakibilisan, wala akong masyadong oras. Haha, yun lang. Magalang nang umiti si James at sinabing, narinig ko ang tungkol sa mekanikal na tao sa langit, at sa palagay ko ay malaki ang epekto nito sa pagpigil sa militar ng ating bansa. Kaya noong nainip ako, nakaisip ako ng magandang ideya, ngunit hindi ko alam kung interesado si Mr. Minister. Ayaw kong maging mapagpanggap. Pinag-cruise ni Hitra ang kanyang mga paa at sinabing, mayroon ka lang 3 minuto. Okay, nakangiting sabi ni James, I think that since Song Dali can make that kind of video, siguradong hindi mahirap gayahin ito sa ating Hollywood technology. Dahil tinatawag nila itong robot, matatawag natin itong steel. Mandirigma. Hanggat maaari tayong gumawa ng baluti na may katulad na hugis at lagyan ito ng ilang mga armas, sa tingin ko ang epekto ay magiging napakahusay. Oh, nang marinig ito ni James ay biglang nakaramdam si Hitra. Naging interesado siya, pumalakpak ang kanyang mga paa at tumawa, ano ang ibig mong sabihin, piratahin natin sila. Sa mga salita ng kaharian ng langit, kopyahin ang pusa at tularan ang tigre. Oo, iyon ang ibig mong sabihin. Tumango si James. Haha, okay. Hindi ito masamang ideya. Direktang sumang-ayon si Itla, pumayag ako, sabihin sa akin ang mga benepisyo, Ginoo. Sana lang kapag nailabas na ang ating Magic Age, makuha natin ang suporta ng bansa. Ginawa ni James ang kanyang kahilingan. Kung tutusin, hindi naman talaga mahirap tuparin ang kanyang kahilingan. Ang box office battle sa Saint of the Goddess, tama ba? Natural na naunawaan ni Itla ang ibig sabihin ni James at agad na tumango, okay, walang problema. Mayroon kang buong awtoridad na pangasiwaan ang bagay na ito, ngunit tandaan na maging mabilis. Dumating. Maaari akong magbigay ng espesyal na pahintulot na gumamit ng regular na kagamitang militar upang i-coordinate ang iyong pagbaril. Tandaan na huwag masyadong linawin. Ang larawan ay dapat magmukhang kinunan ito ng isang baguhan gamit ang isang mobile phone, upang ito ay magmukhang totoo. Of course, sir. Balik muna tayo. Natapos na ang bagay, at agad na umalis si James. Parang hindi maliit ang ani ngayon. Pagkaalis ni James, tumawa si Solon at sinabing, then I think we should adjust our strategy a little bit. Oo, ayusin ang diskarte. Iniunat ni Hitra ang kanyang daliri at nagsimulang gumuhit sa coffee table, ang unang hakbang ay hintayin na makunan ang video, at pagkatapos ay isapubliko natin ito sa lahat ng direksyon, una sa ating bansa sa Estados Unidos. At pagkatapos ay aksidenteng ang pangalawang hakbang ay ang hilingin sa Japanese diplomat na makipagkita sa foreign minister ng bansa. Kung papayag sila, magiging masaya ang lahat. Tumango si Solon, oo, iyon lang, walang problema. Tumango rin si Matsuoka Shogo, nakakatuwang makipagtulungan. Magic City Tianhai City. Pintuang daan ng langit. Dapat sabihin na ang bawat isa ay may sariling mga kalkulasyon, at lahat ng kalahok sa Resource Chamber of Commerce ay walang pagbubukod. Sa oras na ito, sa isang presidential suite sa Heaven's Gate, tahimik na pinag-uusapan ng 2 tao ang balitang narinig nila noon. Isang tao ang nagsabi, Mr. Lee, gusto ng Japan na ipagpalit ang aming isla para sa aming mga tao. Napakasaya namin noon, ngunit ito talaga. Hindi ako komportable ngayon. Nagmumukha kaming mga traidor. Haha, Xiao Zhang, hindi yan ang sinabi mo. Umiling si Mr. Lee at nakangiting sinabi, sa madaling salita, ganoon ang sitwasyon noong panahong iyon. Lahat ay may kanya-kanyang kalkulasyon. Paano ko pa ito magagawa? Maaari ba akong tumayo at kumilos bilang isang mensahero ng hustisya? Kung sasabihin ko talaga yun, siguradong aatakihin ako ng crowd. Magiging tanga ba ako kung makakaakyat ako sa posisyong ito? Pero, malungkot na sinabi ni Xiao Zhang, posible ba? Panuurin ba talaga natin na pinagtaksilan natin si Hong Dali? Bagamat kaaway natin siya, miyembro pa rin siya ng kaharian ng langit. Pakiramdam ko ay para lang tayong mga traidor. Alam din iyon ni Mr. Lee ngayon. Kung hindi mo ito maipaliwanag ng malinaw, tiyak na hindi komportable si Xiao Zhang. Ngumiti siya, tumalikod, tinapik si Xiao Zhang sa balikat, at nakangiting sinabi, halika, maupo ka muna, at bibigyan kita ng magandang pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyon. Okay. Nang marinig na gusto ng boss na suriin ito para sa kanyang sarili, mabilis na umupo si Xiao Zhang at nakinig ng mabuti. Well, sa tingin mo ang mga nakaraang pakikitungo natin kay Hong Weigyu ay itinuturing pa rin na infighting sa loob ng bilog. Sa usapin ng negosyo, ang nanalo ay ang nanalo at ang natalo ay ang natalo, tama ba? Nakangiting tanong ni Mr. Lee. Oo, kahit anong laban natin, kusang lumalaban pa rin ang mga taga-heaven. Kahit matalo si Mr. Hong, hindi nakakahiya. Tumango si Xiao Zhang at sinabing, ngunit ngayong pumasok na ang mga Hapones, hindi ako komportable sa lahat. Naiintindihan ko ng mabuti ang iyong kalooban. Ngumiti si Mr. Lee, kumuha ng sigarilyo at hinagis ang isa kay Xiao Zhang, pagkatapos ay sinindihan ito at sinabing, sa totoo lang, napakasimple ng bagay na ito. Una, pag-isipan natin ito. Bakit mo gustong labanan si Hong Weigyu? O gusto mong i-impeach si Hong Weigyu? Paanong hindi maintindihan ni Xiao Zhang ang dahilan na ito?
Masyadong maraming bagay ang nagawa ni Hong Dali, at napakaswerte niya. Madali siyang maging atin. Kalaban. Sa kaso ng Spirit Sword, dahil sa malaking laro, tuluyang nawala ang kasikatan niya sa loob ng ilang araw. Kapag sumalungat sa atin ang negosyo niya, magiging seryoso ang kahihinatnan. Ang sinabi niya ang pinaghandaan ng lahat. Ang ugat ng impeachment kay Hong Wigyo. Grabe talaga ang swerte ni Hong Dali. Oo, tama ka. Huminga ng sigarilyo si Mr. Lee at sinabing, kung gayon, ano sa palagay mo ang mangyayari sa Hong Dali kung talagang ipinagpalit ng Japan ang isang isla para sa 2 tao? Siya ay, nag-isip sandali si Xiao Zhang, naka-house arrest. Hindi, paano naging napakatanga ng bansa? Si Hong Dali ay isang talento. Paanong hindi alam ng bansa ang alam nating lahat? Umiling si Mr. Lee, kung makukulong siya sa Science and Technology Research Institute ng ating langit, makakapag-aral siya ng teknolohiya ng militar ng may kapayapaan ng isip. Sigurado akong hindi maaapektuhan sa anumang paraan ang kaligtasan niya sa buhay, at hindi magiging masama ang pakikitungo niya hanggat huminto siya sa panggugulo sa mundo. Kahit na ang aming layunin ay makamit. Ngunit bakit kailangan pa nating i-impeach si Hong Wigyo? Kakaibang tanong ni Xiao Zhang. Sa katunayan, naiintindihan niya kung bakit siya kumilos laban kay Hong Dali. Anyway, hindi talaga may kukulong ng bansa si Hong Dali. Ito ay isang pagbabago lamang ng kapaligiran. Ngunit hindi niya maisip kung bakit kailangang i-impeach si Hong Wigyo. Ang impeachment kay Hong Wigyo ay isang personal na sama ng loob sa pagitan ni Chen Guangchao at Hong Wigyo. Tumawa si Mr. Lee, si Chen Guangchao ay orihinal na naglalayo na makisali sa mga online na search engine. Siya at si Hong Wigyo ay nagsimula sa site ng search engine sa parehong oras. Pagkatapos mo, nakita ko rin na ang pamilya Chen ay ngayon ang nangingibabaw na search engine sa China. Sa bagay na ito, palaging itinuturing ni Chen Guangchao si Hong Wigyo bilang kanyang mortal na kaaway. Tapos tayo ang gagamitin niyang sandata. Ibinuka ni Xiao Zhang ang kanyang bibig mukhang hindi naman ganoon kalalim ang tubig sa Resource Chamber of Commerce na ito. Kalokohan lang yan. Sinabi ni Mr. Lee na may pagkadismaya, sa tingin mo ba ay ganoon kadaling gamitin bilang baril ang mga tulad natin? Kung hindi nakialam ang Japan, baka na-impeach na natin si Hong Wigyo para pigilin ang Hong Dali. Pero, iba na ngayon. Sigurado ako na kapag pumayag ang bansa sa mga kondisyon ng Japan, basta mapasok si Hong Dali sa Science and Technology Research Institute, siguradong mawawala na agad ang sitwasyon ng 2 tao sa Science and Technology Research Institute. Walang kinalaman sa amin ang sinabi ko noon ay walang iba kundi pambabala. Chen Guangming. Ang isla na pag-aari natin ay ipinagpalit sa ating mga tao at teknolohiya. Ito, masyadong maingay ang plano ng Japan, di ba? Ang mga teknikal na guhit ng mga damit. Ang bansa ay hindi hanggal. Kahit na ito ay palitan noon, ito ay ilang walang kwentang junk technology na natanggal. Ngunit kung nakita nila ang mga teknikal na guhit, natanggal na sila. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ulit ni Xiao Zhang. Kung mahanap natin ito, mahahanap natin ito, kakaibang sabi ni Mr. Lee, noong mga oras na iyon, pumasok na si Hong Dali sa Science and Technology Research Institute, at nakamit ang ating layunin. Para sa Japan, ang mga hanggal na iyon ay kinikilala na sa buong mundo na ang Turtle Island ay kabilang sa ating paraiso. Huli na para pagsisihan nila ito. Kaya ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kung sino man ang mag-aalala o hindi, kung sila ay mag-aalala sa Japan, kung sila ay masisira o hindi. Bentahe, at ang alitan sa Turtle Island sa Paradise ay ganap na malulutas. Ito, labis na nagulat si Xiao Zhang. Masyado bang magaling sa live acting ang mga taong ito? Kung hindi, siya ang amo at maaari lamang maging katulong. Talagang ginagawa niya ang trabahong iyon. Xiao Zhang, sabi ni Mr. Lee kay Xiao Zhang na may napakasolemn na ekspresyon, nakasama mo ako sa loob ng maraming taon, at napanood ko ang iyong paglaki ng hakbang-hakbang. Tandaan, sa shopping mall, lahat ng nasa ibabaw ay hindi bale, lahat ng ito ay peke. Lahat tayo ay nasanay na magpanggap na tanga at mambabala. Mas malakas ako kapag ikaw ay mas makakatikim, ngunit mas malakas ako kaysa sa iyo. Ay mas mahina kaysa sa akin, babalikan kita hanggang sa mamatay. Sa Chamber of Commerce na ito, ang bawat isa ay may kanya-kanyang agenda, at lahat ay laging nag-iisip kung anong uri ng mga benepisyo ang kanilang makukuha. Sa panlabas, pareho sila ng galit, ngunit lihim na sinusubukan nilang iligtas ang mukha. Ang pinakawalang kwentang bagay dito ay mukha. Ang ilang mga salita ng pagsuyo ay hindi magpapayat. Kabanata 473, Reyna ng mga puso, Hari ng mga diamante. Heaven's Gate, sa kabilang panig. Si Cheng Qifuo, ang presidente ng Gemdale Real Estate Company, ay nilalaro ang mga butil ng sandalwood sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, Mr. Wang, ano sa palagay mo ang isang isla para sa 2 tao na binanggit ni Chen Guangming? Damn it, pakiramdam ko ay tinutokso niya tayo. IQ. Makakagawa tayo ng pagbabago sa oras, at kayang suportahan ng militar si Hong at si Dali. Ang babaeng nakaupo sa tapat niya ay nakasuot ng itim na professional attire at isang pares ng black rimmed glasses, na may ekspresyon sa mukha.
Mahina sinabi ni Leng Ruobang Swang, natatakot ako na mayroon ka ng ideya sa iyong isipan, kaya bakit mo ako kailangang tanungin? Hindi mo masasabi yan. 2 beses na tumawa si Cheng Kifo at sinabing, mayroon akong ilang ideya. Naisip ko, ngunit hindi ako masyadong sigurado ngayon. Anyway, 2 tayong tipaklong sa iisang linya ngayon, bakit hindi natin ito ibahagi sa isa't isa? Ano man ang mangyari, kailangang harapin ito ni Hong Dali. Pinapahirapan talaga ng alibughang anak na ito ang sinuman sa atin. Hindi sila magkakaroon ng magandang buhay. At kung hindi man ay magkakaroon tayo ng isang paraan, kung hindi man, maaari tayong magkaroon ng isang paraan, kung hindi man ay maiiwasan ito. Ngayon ay masasabing ganap na silang tutol kay Hong Wigyo, at dapat mayroong paghihiwalay sa pagitan ng 2 panig. Ang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo ay ang nanalong panig ay maaaring hindi kinakailangang magkaroon ng magandang wakas, ngunit ang natalong panig ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang wakas. Isa itong malaking sugal. Walang babalikan kapag pinaputok ang pana. Walang biro. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung totoo o mali ang sinabi ni Chen Guangming. 2 lang sila sa oras na ito, at medyo nakipag-usap din si Black Widow Wang Yingqiu, huwag muna nating pag-usapan ang pagkakaiba ng oras sa ngayon, ang natitira 2. Sino ang taong binanggit niya? Ang matandang Zoro na si Sun Yuanzhou na kumokontrol sa 40% ng mga gamit sa bahay sa langit ay dapat na mayroon nito. Paano ang 4 na iba pang oligarchs? O kaya talaga niyang manalo ang 3 major arbitration? Ay walang dapat ipag-alala. Kung makukuha natin ang suporta ng 3 pangunahing arbitrasyon, maliban sa katotohanan na ang numero 1 tao sa langit ay personal na gustong parusahan tayo, walang magiging masama sa atin. Inisip ng mabuti ni Cheng Kifo at pinagtibay, sa palagay ko ay hindi maglalakas loob si Chen Guangchao na i-impeach si Hong Wigyo nang walang pag-aproba ng 3 pangunahing arbitrasyon. Nakakatakot na isipin ito. Oo, kapag ito ay na-impeach, ito ay magiging isang ganap na pagkubkob. Marahan na bamantong hininga si Wang Yingqiu, kahit na makapangyarihan si Hong Wigyo, hindi niya ito kakayanin. Oy, mga search engine, nagsasangkot ito ng napakaraming aspeto. Sobra. Umiling si Cheng Kifo, kung talagang na-impeach siya, ang buong Kamara ng Komersyo ay maglulunsad ng opisyal na inspection araw-araw. Sa bandang huli, kahit gaano pa kahusay ang isang tao, palaging may korupsyon at panunuhol, tama. Sa gayong mga pag-atake mula sa loob at labas, nanginginig akong isipin iyon. Ang Resource Chamber of Commerce ay tila isang grupo lamang ng mga tao. Lumalaban ang malalaking negosyante para sa sariling interes hanggang sa mapahiya, parang mga batang naglalaro ng bahay-bahayan. Ngunit ang tunay na enerhiya ng Kamara ng Commerce na ito ay sobrang nakakatakot. Ang Resource Chamber of Commerce ay orihinal na paraan para makontrol ng gobyerno ang malalaking negosyante tulad ng Heavenly Kingdom. Ang mga miyembrong sumali sa Chamber of Commerce ay tinatrato ng mabuti sa lahat ng aspeto. Siyempre, kapag na-kick out, maiisip ang kahihinatnan. Ngayon si Hong Dali ay may suporta ng pinuno, at maging ang unang tao sa kaharian ng langit ay may magandang saloobin sa kanya ngunit ang problema ay hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa relasyon sa pagitan ng 2 taong ito at ni Hong Dali. Kahit si Hong Wigyo ay alam lang na malapit ang hepe kay Hong Dali. Kung tungkol sa numero 1 tao sa kaharian ng langit, kahit si Hong Wigyo ay hindi pa nakakaalam nito. Sa makatuwid, para kay Cheng Kifo at sa iba pa, talagang hindi malaking problema ang pabagsakin si Hong Wigyo sapat na ang suporta ng isa sa 3 pangunahing arbitrasyon. Sa ganitong paraan, hindi dapat nagsisinungaling si Chen Guangchao, kung hindi, malamang na siya ang ma-impeach. Sumimangot si Wang Yingqiu at nag-isip sandali, pagkatapos ay nagsabi, ang pinakamalaking problema ngayon ay ang 3 punto. Japan. Maaari bang palitan ng isang isla ang 2 tao? Saan niya nakuha ang balita? Mahirap sabihin, umiling si Cheng Kifo, walang nakakaalam kung saan niya nakuha ang balita. Ang pamilya Chen ay palaging napakalapit sa Fengtian Zaibotsu sa Japan. Kung ang Fengtian Zaibotsu ang nagsabi nito, malamang na malapit sila sa isa't isa. At kung napansin mo, ang pag-usbong ng espiritual na espada noon ay hindi maipaliwanag. Ngayon, tiyak na mayroon akong makapangyarihang salita sa likod ng entablado. Ngayon ay mayroon akong makapangyarihang salita sa likod ng entablado. Nakipag-ugnayan kay Chen Guangchao para makuha ang impormasyong ito, kahit 70% sigurado ako na kailangang may Sure Aishi Kazuma sa likod ng bagay na ito. Sure Aishi Kazuma. Ang punong tagapayo ng Tian Zaibotsu. Sumimangot si Wang Yingqiu at nag-isip sandali, pagkatapos ay tumango, sa katunayan, ang malakas na pagtaas ng Spirit Sword at ang Battle of the Century ay ang pare-parehong estilo ni na Sure Aishi at Kazuma. Ito ba ang gusto ni na Sure Aishi at Ma? Oy, kung hindi, nakangiting sabi ni Cheng Kifo sa mahinang boses, kaya ngayon napakasimple na ng mga bagay-bagay. Hindi natin kailangang mag-alala kung ano ang gustong gawin ng Japan. Impeachment man ito o kapalit, kahit ano pa ang resulta, nilalagay na lang natin ang lahat kina Chen Guangming at Sure Aishi Kazuma, at ito ay magagamit natin na para bang gagamitin natin siya ng maayos, na para bang gagamitin natin ang kanyang mga baril. Kuya, pabayaan mo na ang pangalawang kapatid, mas mabuti na gawin itong pantay.
Talagang mapanloko, malamig na ngumiti si Wang Yingqiu at sinabing, kasama ang dalawang scapegoat, sina Bai Shi at Ma at Chen Guangchao, iwagayway lang natin ang bandila at sumigaw. Anyway, sila ang may pananagutan sa problema. Tama, iyon na. Tumawa si Cheng Qifu, mukhang nalilito, ang dami kong sinabi, hindi ba dapat may ekspresyon si Mr. Wang? Malalaman mo sa mga mata ni Cheng Qifu kung ano ang iniisip niya. Hindi tumanggi si Wang Yingqiu at mahinahong sinabi, narito ako. Hindi pa ba ito sapat? Haha, oo, syempre sapat na. Sa parehong oras, Australia, Sun Eagle punong tanggapan. Sinabi mo na ang dugong demonyo ay patay at namatay sa apoy. Halos lumuwa ang mga mata ni Charles sa kanyang ulo habang nakikinig sa ulat ng katulong, sigurado ka bang tama ka? Dugong demonyo, isa sa mga nangungunang mamamatay sa mundo. Namatay sa sunog. Oo, ang katulong ay pawis na pawis. Naramdaman din niya na ang bagay na ito ay medyo kakaiba, ngunit ito ay nailathala sa mga pahayagan sa langit. Ito ay tunay na sa dugo ng demonyo. Larawan. Sa tingin ko ang dugong demonyo ay hindi sapat na hanggal upang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi sapat na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ang dugong demonyo ay namatay sa apoy. Palagi kong nararamdaman na hindi ito tama. Bulong ni Charles. Sinabi niya, ang huling namatay sa isang aksidente sa sasakyan, ang isang ito ay namatay sa sunog. Hindi niya maisip ito gaano man siya kahirap mag-isip, at sa wakas ay umiling, kalimutan mo na ito, huwag muna natin siyang pansinin sa ngayon. Sa pagkakataong ito kailangan nating magpadala ng ilang maaasahang tao. Oo. Kung ganoon, sino ang pupunta? Maingat na tanong ng katulong. T of Hearts, K of Diamonds. Nang marinig niya na ang 2 taong ito, ang katulong ay nanginginig ng gusto, at pagkatapos ay bamulong, okay, boss. Pagkalabas ng silid, bamulong ang katulong, isang aliberga, talagang ipinadala niya ang malupit at ang reyna ng gabi. Diyos. Suburban Tianjin City, National Security Bureau. Ang mga matandang iyon sa departamento ng militar ay nababaliw nitong nakaraang 2 araw, patuloy na hinihimas ng misteryosong lalaki ang kanyang mga templo, kailangan nilang hilingin sa akin na ibigay sa kanila ang lahat ng mekanikal na damit mula sa Hongdali. Nakakasakit talaga ng ulo. Ito ay normal. Napabuntong hininga ang pinuno, sino ba ang hindi magkakagusto sa bagay na ito? Nangangahulugan ito na si Hongdali ay isang disenteng tao. Maaari niya tayong bigyan ng sopas kahit na kumain siya ng karne. Talagang tumanggi siya, at kailangan ko siyang sakalin hanggang mamatay. Nang suriin ng lihim na institusyong siyentipikong pananaliksik ng kaharian ng langit ang iba't ibang katangian ng mekanikal na banal na damit, nakaramdam pa rin ng takot ang pinuno. Ang batang ito ay isang unggoy, nakangiting sabi ng misteryosong lalaki, tingnan mo siyang tumatawa at nagbibiro sa buong araw, at hindi siya naging malabo tungkol sa mahahalagang bagay. Sa puntong ito, muling nag-alala ang misteryosong lalaki, ang problema ay ang mga nasa departamento ng militar. Ang lalaki ay nagbabalak na dalhin silang lahat at walang iwanan kay Hongdali. Paano ko dapat gugulin ang bagay na ito? Sa katunayan, kung anumang mga bagong armas ay binuo, ito ay isang makatwirang pagpipilian upang armasan ang hukbo. Pagkatapos ng lahat, ang hukbo ito ang ganap na kapangyarihan upang ipagtanggol ang bansa. Ang mga individual ay hindi kailanman maaaring maging superior sa militar. Walang duda tungkol dito. Ngunit ang mga iyon ay tumutukoy sa mga karaniwang armas, at maging ang mga bombang nuklear ay masasabing mga nakasanayang armas. Ang tanong, ito bang mekanikal na banal na tela ay isang maginoo na sandata? Hindi ito binibilang, tiyak na hindi ito binibilang. Kakaiba talaga ang pinagmulan nitong set ng mechanical holy clothes na ibinigay ni Hongdali sa bansa. Walang nakakaalam kung paano lumitaw ang bagay na ito, ngunit lumitaw lamang ito, at ang pagganap nito ay ilang beses na mas mataas. Ang pinakamahalagang bagay ay ang bagay na ito ay hindi maipaliwanag ng malinaw. Ngunit ibinuka pa rin ng departamento ng militar ang kanilang mga bibig. Ang ibig nilang sabihin ay may makapangyarihang sandata si Hongdali tulad ng mechanical Saint Cloth sa kanyang personal na mga kamay. Ang ganitong uri ng bagay ay ganap na hindi pinahintulutan. Hindi siya kailanman magkakaroon ng ganoong kalakas na sandata sa kanyang personal na mga kamay. Kaya naman, napakatigas ng tono ng militar sa pagkakataong ito. Ang 5 set ng mekanikal na banal na damit sa mga kamay ni Hongdali ay dapat ibigay, dapat. Ngayon, sinusubukan ng misteryosong lalaki na ipagpaliban ang oras, ngunit ang bagay na ito ay maaaring maantala ng ilang sandali, ngunit hindi magpakailanman. Kung ang oras ay pinahaba, ang salungatan sa pagitan ng 2 partido ay maaaring maging mas talamak. Ang bagay na ito ay talagang mahirap hawakan. Bumantong hininga ang hepe, masyadong makapangyarihan ang bagay na ito. Normal para sa departamento ng militar na magselos. Bukod dito, nagtago si Hongdali ng 5 set para sa kanyang sarili, kaya ito ay talagang higit pa. Ayan na. Bakit hindi ko alam? Walang magawang umiling ang misteryosong lalaki, ang problema ay hindi ko mapawi ang sigasig ni Hongdali. Ano ang magiging kahihinatnan kung talagang gagamit ako ng puwersa para nakawin ang kanyang mekanikal na banal na damit? Pagpatay ng gansa para makuha ang itlog.
Ibinigay ng pinuno ang huling kahulugan, sa ganoong paraan hindi tayo makakakuha ng anumang magandang bagay sa hinaharap. Kaya nahihirapan ako. Ang misteryosong lalaki ay nagsabi sa isang malungkot na tono, ang departamento ng militar ay walang alam tungkol sa Hongdali. Ito ay isang espesyal na bagay. Kaming dalawa lang ang eksaktong nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Hindi ko ito maipapaalam sa lahat. Isang malaking puno ang umaakit sa hangin. Tiyak na hindi iyon magandang bagay. Maraming tao sa mundong ito na handang lumaban ng husto. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ni Hongdali. Kabanata 474, humanda sa pagkain ng malaking pera. Ang Hongdali ay maaaring mahiwagang mapabuti ang pagganap ng mga produktong mekanikal. Tanging ang misteryosong lalaki at ang pinunong si Woody ang nakakaalam nito. Alam lang ng mga nasa departamento ng militar na may sariling laboratorio sa pagsasaliksik si Hongdali. Iniisip nila at ng iba pang mga tao sa mundo na ito ay isang bagay na binuo ng laboratorio ni Hongdali. Pero sa totoo lang, hindi lang iyan, may isa pang problema na kailangang lutisin ngayon, ang misteryosong lalaki ay nag-aalalang hinaplos ang kanyang mga templo, sa Flying Bull basketball team, yung 5 pangunahing manlalaro, ang departamento ng militar ay sinubukan din na. Itong bastard, medyo nanlumo ang pinuno sa pagkakataong ito, kumbaga, marami kaming magagandang bagay. Marami ring problemang darating. Sai, bakit busy ang mga matatandang lalaki sa militar? Kung maaari sana naming sabihin sa kanila ng mas maaga, kami. Dapat may mapapakinabangan. Bumantong hininga ang misteryosong lalaki at nagsabi, marami na tayong natamo ngayon, at normal lang na magkaroon ng ilang problema. Ang kahilingan ng departamento ng militar ay talagang makatwiran. Ang ika-1 ng Nobyembre ay ang pambansang araw at ang ika-150 anibersaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Ang background ng kaharian ng langit ay ipinakilala sa Kabanata 16, magsisimula na ang parada ng militar. Natural, gusto nilang makakuha ng mas malalakas na sandata para ipakita sa mga tao sa buong mundo. Bagamat ito ay isang mapayapang panahon, ang kahalagahan ng pagpigil ng militar ay hindi na kailangan. Kaya hindi talaga natin masisisi ang mga matatandang iyon sa pagiging magulo. Ang kaharian ng langit ay itinatag noong ika-1 ng Nobyembre taong 2014. 150 taon. Tiyak na ang parada ng militar ng pambansang araw. Sa pandaigdigang mundo ngayon, pinakamainam na mararanasan ang lakas ng militar ng isang bansa sa pamamagitan ng mga engranding kaganapan tulad ng mga parada ng militar. Sa makatuwid, normal para sa mga general ng Heavenly Ministry na mabalisa tungkol sa mekanikal na banal na damit. Kaya sumakit ang ulo ng misteryosong lalaki, ngunit walang dapat sisihin sa bagay na ito. Ngunit ang problema ngayon ay sa panig ni Hongdali, umaasa pa rin ako na patuloy na sasayangin ni Hongdali ang kanyang kapalaran upang makabuo ng isang bagay na mas mahusay. Malungkot na sinabi ng misteryosong lalaki, ang dating tagasubok ng swerte ay itinuring ding pagsubok para kay Hongdali. Ngayong naunawaan ko na ang index ng swerte, ang taong ito ay talagang karapat-dapat sa aming proteksyon. Ngayong gusto ng departamento ng militar ng mekanikal na banal na damit, tiyak na hindi ako maligaya kung hindi niya ito sasabihin. Siyempre hindi natin kaya. Iyon ang dahilan. The chief has no choice, to put it simple, walang problema sa posisyon ng both parties, so wala na talaga tayong magagawa sa usaping ito. Mahirap. Napaisip sandali ang misteryosong lalaki. Tapos biglang nagningning yung mata niya. Tanong, nga pala, paano ang sitwasyon sa carrier ng sasakyang panghimpapawid? Carrier ng sasakyang panghimpapawid. Nag-isip sandali ang pinuno at sinabing, dumating na ito at kasalukuyang sumasailalim sa inspeksyon ng katawan ng barko. Tingnan kung may anumang mga problema. Sa pagkakataong ito ang Estados Unidos ay nagbebenta ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Palagi akong nakakaramdam ng kaunting kakaiba tungkol dito, kaya hiniling ko sa mga inhinyero na suriing mabuti kung may anumang problema. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang pinaplano ng Estados Unidos? Hinawakan ng misteryosong lalaki ang kanyang baba. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumanggaw siya at sinabing, siguro posible talaga. Ito ay haka-haka lamang sa ngayon. Sumimangot ang hepe at sinabing, ngunit hindi ko nahulaan kung ano ang gagawin nila sa gayong dalawang sasakyang panghimpapawid na walang laman. Nakita ko na ang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Talagang ito ay isang walang laman na bala. Walang mga sandata o missile dito, kahit isang bomba. Halos hindi makapagmaneho ang buong barko, at wala ni isang balahibo dito. Pagkatapos ng lahat, ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay isang pambansang estratehikong sandata. Dahil ang Estados Unidos ay nangangahas na ibenta ito, natural na imposibleng mag-iwan ng anumang bagay na kapakipakinabang sa kaharian ng langit dito. Mas mabuti kung wala ka nito. Ngumiti ang misteryosong lalaki at sinabing, mas ligtas kung wala ka nito. Well, tulungan mo akong makita kung maaari kang maglaan ng oras sa tanghali sa nakalipas na 2 araw. Plano kong hilingin kay Hongdali na kumain sa akin. Well, sa kongreso lang. Kalimutan mo na lang, pumunta ka na lang sa isang ordinaryong restaurant sa lungsod. Masyadong engrandi kung pumunta sa banquet hall, pero pumunta siya sa banquet hall ng ganoong klaseng banquet. Hindi angkop para kay Hong ang nakapanlulumong okasyon.
Ang walang batas na ugali ni Dali. Okay, tingnan ko. Inilabas ng hepe ang isang portable na bata mula sa kanyang katawan. Isa itong itinerary na espesyal na inihanda ng Secretary General ng misteryosong lalaki na si Wu Daido. Ilang dekada nang magkaibigan ang hepe at ang misteryosong lalaki, at ilang dekada na nilang tinawag ang misteryosong lalaki na boss. Kahit na ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay ang superior at subordinate, hindi sila gaanong naiiba sa magkapatid. Sa makatuwid, ang pagbibigay kay Wu din ng kopya ng itinerary ay hiniling ng misteryosong lalaki mismo. Bukas ng tanghali ay makikipagkita ako sa punong ministro ng Russia, kinabukasan ay kailangan kong pumunta sa lugar na tinamaan ng tagtuyot upang suriin ang sitwasyon ng sakuna, at kinabukasan ay makikipagpulong ako sa kalihim general ng gabinete ng Hapon. Tumingin muli ang hepe sa likuran, sa hinaharap, ang bastard na ito na si Hong Dali ay malamang napupunta sa dagat sa isang aircraft carrier. Ang brat na ito, ang misteryosong lalaki ay tumawa ng malakas, kailangan kong tingnan kung mayroon siyang oras na hanapin siya para sa hapunan, ngunit ayos lang. Sinabi niya at pinag-isipang mabuti, bueno, ang pagpupulong sa punong ministro ng Russia upang pag-aralan ay hindi natin maaaring tanggihan ang mga pangunahing proyekto tulad ng enerhiya, aviation, aerospace, at pamumuhunan. Hindi natin maaaring tanggihan ang mga pagbisita sa mga lugar na naapektuhan ng tagtuyot upang suriin ang sitwasyon ng sakuna, ngunit hindi natin maaaring tanggihan ang mga pagpupulong kasama ang kalihim general ng gabinete ng Hapon. Ang mga pinunong pampulitika ng bansang ito ay patuloy na maghihintay na magkaroon ng isang bagay na malaya at patuloy na nagbabago. Kinabukasan, pupunta ako at sasabihin ko sa kanya ng personal. Itaas ang iyong kilay. Tila tumataas ang halaga ni Hong Dali. Well, ilang sandali pa yata ay magiging prime minister na siya, hehe. Well, yun lang. Siya nga pala, keep it low-key and do it in secret. Ayokong malaman ng buong mundo ang tungkol dito. Kaiwei Entertainment sa ikasyam na palapag ng Chenwei Building. Si Hong Dali ay nakahiga sa kondangan ni Li Nianwei, ang kanyang mga mata ay napakainit na halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, paano makakaligtas ang sinuman sa napakasamang panahon na ito. 36 na degree. 36 na degree. Mainit kahit naka-air condition. Ayaw ko summer, ayaw ko sa summer. Sa ganitong panahon, ang mga magagandang babae ay nagsusuot ng maiikling palda na nakalantad ang kanilang mga hita, ngunit napakainit ni Hong Dali na hindi man lang niya ito pinahahalagahan. Kung hindi, kung kukunan ng mga reporter ang mga larawan ng nakakapreskong summer suit ni Li Nianwei ngayon, tiyak na magiging headline na balita ito ng mga entertainment magazine. Dali, wala kang pangitain. Si Tang Moxon, na nakasuot ng maikling sando at maikling palda, ay nakatayo sa tabi niya. Nakangiti, napakaganda ng pananamit ni Sister Nianwei ngayon, at hindi ka man lang tinutukso. Ang init. Malungkot na sabi ni Hong Dali, pinapawisan ako habang nakahiga, at hindi ako masyadong masigla. Paano ko pa rin nasa mood na pahalagahan ito? Sabi ni Hong Dali, tumalikod, at inabot para hawakan, bueno, ngunit ang balat ni Sister Nianwei ay talagang hindi masabi. Ang kanyang paggalaw ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa karaniwang kalmado na si Li Nianwei. Namumula, galit niyang sinabi, Young Master, mangyaring huwag gumalaw. Gusto kong pumunta sa dagat, gusto kong lumabas para maglaro. Malakas na sumigaw si Hong Dali, bakit hindi pa dumating ang aircraft carrier? Ilang araw na. Siya ay sumisigaw at sumisigaw, ngunit bago siya matapos magsalita, ang boses ng hepe ay umalangaw mula sa pintuan, ikaw bastard. Ano na naman ang tawag mo? Dumating na ang sasakyang panghimpapawid. Kasalukuyan itong sumasailalim sa mga inspeksyon sa kaligtasan at malapit ng ihatid. Nasa iyong mga kamay. Nandito si Uncle Chief. Tumayo si Hong Dali at sinabing, nako, alam kong may mangyayari pagdating ni Uncle Chief, hahaha. Kailan ako makakarating sa sasakyang panghimpapawid? Pupunta sa dagat. Ilang araw na ba? Lumaki na ang leeg ko mula nang maghintay. Hindi mo madadala ang isang malaking bagay sa pamamagitan ng hangin, galit na sabi ng hepe, na nakaupo sa isang upuan. Kailangan nating magmaneho dito mula sa Estados Unidos. Suriin at suriin ang bawat layer. Hindi ito mabilis na magagawa. Tutal, ito ay isang carrier ng sasakyang panghimpapawid, at walang sinuman ang maaaring mag-isip ng anumang mga problema, kaya ang inspection ay natural na magtatagal ng mahabang panahon. Chief, bakit mo ako pinuntahan ngayon? Hinahanap kita sa magandang dahilan, nakangiting sabi ng hepe. Kapag may oras ka sa tanghali kinabukasan, sumama ka sa akin at kumain. Nanlaki ang kanyang mga mata, Tito Chief, gusto mo ba akong imbitahan sa hapunan? Nako, paano ka mahihiya? Nagsorry siya, ngunit walang pagtutol sa kanyang mga salita. Malakas niyang sinabi, mga asong babae, huwag kayong magkasama sa umaga kinabukasan. Kumain tayo sa isang malaking restaurant. Umorder ka lang ng kahit anong gusto mo. Tinatrato ka ni Chief, kaya hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Kalokohan, magalang ang pakikitungo ni Hepe sa iyo. Okay. Naghiyawan at naghiyawan ang lahat. Bastos ka. Galit na hinampot siya ng Hepe sa ulo, hindi ako ang nag-imbita sa akin, ang aking amo. Ayusin mo ang iyong oras, ang iba ay handang pumunta, ngunit pagdating mo doon,
Kumain ka na lamang kung ano ang mayroon ka. Huwag makinig o magsalita ng walang kaparirikan. Gusto kang tretuhin ng amo ng hepe. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Ang hepe ay pinuno na ng National Security Agency, ang kanyang amo, hindi ba ibig sabihin? Ilang saglit, medyo kinabahan ang lahat. Well, medyo malaki ang dinner party na ito. Maaari mo bang hawakan ito? Ngunit malinaw naman, ang iba ang humahawak o hindi, at ang aliberga ay ang alibughang, na hindi pareho. Nako, ganoon ba? Kung gayon ang eksenang ito ay hindi masama. Well, tingnan natin. Kinabukasan, matutulog ako sa umaga. Mag-aaral ako ng teknolohiya sa loob ng 10 taon, maglalakad sa mga aso sa loob ng 12 taon, at umidlip sa 2:00. Ngumiti si Hong Dali. Ayos lang, hindi ako maglalakad ng aso sa tanghali, haha. Kailangan kong kumain ng masarap pagkatapos, natatakot ako na walang maraming pagkakataon. Ang pinuno, maniwala ka man o hindi, babarilan kita ng isang putok. Dali, iniunat ni Tang Moxon ang kanyang maliit na kamay at palihim na hinayla ang kanyang braso, alam mo ba kung sino ang nag-imbite sa iyo? Sa tingin ko ay mabuti kung pupunta kang mag-isa. Mas mabuti kung tayo. Huwag kang pupunta. Paano yun? Kakaiba ang sinabi ni Hong Dali, nakakahiya maging sobrang aliberga at walang maraming tagasunod sa paligid mo. Bakit tayo dapat sumabay? Tingnan mo kung gaano kabait at kabait ang tiyuhin. Siguradong hindi rin masama ang amo. Hawakan mo ang baba ko, mabait ba ako? Kung gayon bakit hindi natatakot sa akin ang munting bastos na ito sa buong mundo? Siyempre, dahil sinabi ng lalaking ito. Kung gayon, sabi ni Tang Moxon sa mahinang boses, pagdating ng oras, Dali, kumain ka ng mas maraming pagkain, hindi umiinom, at kakaunti ang pagsasalita, naririnig mo ba ako? Huwag kang magsalita ng anumang bagay na walang kaparirikan. Boss iyon ni Uncle Chief, napakalakas niya. Huwag kang mag-alala, tumanggo si Hong Dali, at pagkatapos ay nagtanong ng napakasama, Tito Hepe, magkakaroon ba ng anumang salo-salo ng mancho kung gayon? Gumawa lang ng 108 pinggan o kung ano paman, mag-set up ng ilang malalaking mesa, at gumamit ng mga chopstick na may 2 metrong haba upang kunin ang mga pinggan. Yan ang tinatawag na kadakilaan. Kabanata 475 Iron Warrior. Sa totoo lang, napakaganda ng mood ng Hepe ngayon. Personal na gustong magkaroon ng casual na pagkain ng amo kasama si Hong Dali. Ano man ang mangyari, kapag natapos na ang pagkain, si Hong Dali ay maituturing na isang celebrity sa paligid ng amo. Kung ito ay ilalagay noong sinaunang panahon sa lupa, ito ay si Cheng Yaojin sa tabi ni Li Shimen, Zhu Huayi sa tabi ni Wu Zetian, Wei Xiaobao sa tabi ng Kangxi, He Shen sa tabi ng Qianlong. Ngunit ang bastard na ito ay naghahanap ng kanyang sariling kamatayan, at talagang gusto niyang magkaroon ng isang buong piging. 108 pinggan. Kung nalaman ito ng amo, kailangan niyang haborin ang kanyang balat. Bastos ka, maniwala ka man o hindi, sasakalhin kita hanggang mamatay ngayon din. Ang pinuno ay pinatayo ni Hong Dali, alam mo ba kung sino ang naghahanap sa iyo upang kumain? Alam mo ba, sinong kasama mo kumain? Ngumiti si Hong Dali at nagsabi, hanggat siya ay isang tao, wala akong pakialam sa kanyang partikular na pagkakakilanlan. Sa pagtingin sa tusong ekspresyon ni Hong Dali, alam ng pinuno na ang bastos na ito ay nagkukunwaring nalilito, kaya galit niyang sinabi, huwag kang magulo kung ganoon. Mag-usap, gawin mo ang dapat mong gawin, huwag gawin ang hindi mo dapat gawin, naririnig mo ba ako? Napakaraming panuntunan. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi at sinabing, hindi ba ito ay para sa isang pagkain lamang? Huwag mag-alala. Magiging okay din ito. Magiging okay lang daw, pero nang marinig ito ng Hepe, bakit wala man lang siyang tiwala? Ang kabilang panig ng karagatan ay malakas, kumikita at maganda. Bilang isang super science fiction fan, si Pete ay labis na nasasabik sa mga araw na ito. Sa kaharian ng langit, nilikha ng young master na si Hong Dali ang robotman, na nagpasaya kay Peter na hindi siya makatulog ng ilang araw. Ang kanyang ideya ay napakasimple, tulad nito. Kung ano ang ibig sabihin ng hitsura ng taong robot na ito yun ang mga problema na dapat ipag-alala ng militar. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Dahil dito, pagkagising niya kaninang umaga, binuksan ni Pete ang computer at hinanap ang pinakabagong balita tungkol sa robotman. Ngunit hindi nagtagal, isang video sa YouTube, ang pinakamalaking video site sa Estados Unidos, ang ganap na nakakuha ng atensyon ni Pete. Napakadirekta ng pamagat ng video, inilabas ang pinakabagong pananaliksik ni Jin Li Mei sa mga armas at kagamitan, may mga robot sa langit, at mayroon tayong mga mandirigmang bakal. Mandirigma na bakal. Sa sandaling makita niya ang pamagat, si Pete ay naging ganap na nasa sabik. Kami, Jian Li Mei, nakabuo na rin ng Iron Warriors. Tuwang-tuwa, mabilis niyang pinindot ang video, at sinimulan itong panuuri ni Pete ng may interes. Ang video na ito ay kinunan ng napakasimple. Mukhang kinunan ito ng isang baguhan gamit ang isang mobile phone. Ang lokasyon ay dapat na isang paliparan sa Estados Unidos. Maraming pinakabagong modelo ng mga fighter jet ng US na nakaparada sa paligid. Siyempre, hindi ito ang punto.
Ang punto ay nasa harap ng mga eroplanong ito ang isang sundalong Amerikano na kamukha ng robot man ni Hong Dali. Nakabaluti ng bakal ang sundalong Amerikano, mukha lang ang nakalabas. May kausap siyang ilang sundalo. Tiyak. Masyadong malayo ang shooting angle. Hindi malinaw kung ano ang sinabi ng sundalong Amerikano. Sa kabutihang palad, sa lalong madaling panahon, ang mga sundalong Amerikano ay nagsuot ng kanilang mga maskara gamit ang kanilang mga kamay. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at tinutukan ng isang tangke na mga 30 metro ang layo. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Pete. Naghahanda ba itong Iron Warrior na pasabugan ang tangke na iyon? Tamang-tama, itinaas ng Steel Warrior ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay isang mahinang liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad. Ang liwanag ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Maya-maya, may bughaw at puting liwanag na bumungad sa kanyang palad. Isang flash ng liwanag na putok patungo sa tangke sa hindi kalayuan. Boom! Matapos tumama ang ilaw sa tangke, nasunog ang buong katawan ng tangke. Pagkatapos ay sa isang malakas na putok, ang tangke ay sumabog at naging isang tumpok ng scrap metal. Ito ay totoo. Ito ay totoo. Nagulat si Peter. Gian Limay, mayroon bang Iron Warrior na hindi mas mahina kaysa sa Robot Man? Ito lang. Hahaha. Natuwa pa si Pete, may Iron Warriors din ang ating bansa. Hexagonal Building. Magaling, sir, tiningnan ni Yitra ang kasikatan ng video na ito na ipinapakita sa screen ng computer at tumawa ng malakas. Sa isang maikling umaga, ang video na ito ay talagang may 1,000 view. Ito ay na-download ng higit sa 10,000 beses, at ang bilang ng mga nanood ay lumampas sa 50 milyon. Tumayo si James nang may paggalang at nakangiting sinabi, "Salamat, Ministro Itla. Ang paggawa ng mga espesyal na epekto ng computer ay ang aming espesyalidad sa Hollywood. Napakaganda nito. Ang isang video na hindi masyadong malinaw ay napakasimple. Naniniwala ako na sa video na ito, ang robot ni Hong Dali ay magiging wala. Well, haha, sa pamamagitan nito, magiging mas mabuti tayo. Magkasundo tayo sa kaharian ng langit." Tuwang-tuwang din nilaan ni Yitra ang kanyang mga labi at sinabing, isulong ang bagay na ito at palawakin ang impluensya nito sa kaharian ng langit. Maghintay hanggang sa malaman ito ng lahat ng nasa kaharian ng langit. Ngayong mayroon na tayo ng bagay na ito, handa tayong makipag-ugnayan sa kanilang dayuhang ministro pagdating ng panahon. Siyempre, Ministro Itla. Nagpupugay si James ng napaka-gentleman, paano ang box office ng ating Magic Age sa Hollywood sa oras na ito? Simple, mabibigyan ko ang tropa ng isang espesyal na holiday at hayaan silang lahat na manood ng pelikula. Sinabi ni Yitra na hindi kailangang mag-alala tungkol sa takilya, tatawagan ko rin ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay na pumunta at sumuporta. Sila ay handang tumulong. Mabuti naman. Aalis na ako. Pakiusap. Sa 8:00 ng gabing iyon, muling umabot sa tugatog ang kasikatan ng video na ito. Ang bilang ng mga pag-download ay lumampas sa 30 milyon, at ang bilang ng mga view ay direktang lumampas sa 100 milyong beses. Alam ng lahat ng mamamayan ng Gian Limay na lumikha din si Gian Limay ng sarili nitong Steel Warrior. Sa loob ng ilang panahon, mas malakas man ang Cyborg o Iron Warrior, nag-trigger ng mainit na talakayan sa buong mamamayang Amerikano. At tulad ng lahat ng tao dito sa Estados Unidos ay nagbubunyi, nagsimulang lumabas ang video na ito sa mga pangunahing video site sa kaharian ng langit. At pagkatapos ng maingat na publisidad, ang video na ito ay mabilis na tumalon sa tuktok ng mga ranggo ng paksa ng kasing bilis ng hangin ng taglagas na tanggeyan ang mga nahulog na dahon. Ang pamagat ay tinatawag na, "The Robot is Dangerous, Iron Warriors Appear in the United States." Pagsapit ng 8:00 ng umaga, ang paksa ng pagpapakita ng makinarya ng Amerika ay naging pinakamainit na paksa sa buong kaharian ng langit. Sa mga pangunahing site ng media tulad ng Xinhai Weibo, Turkey Chat, at Shanki Search, mayroong hindi mabilang na mga boses na tumatalakay kung ang robot man ay mas makapangyarihan o Iron Warrior. Sa software ng Turkey, sa mga kaibigan at pamilya. Holy crap, nakita mo na ba ang video na iyon ng American Iron Warriors? Napakagaling. Hindi ko alam kung mas makapangyarihan ba sila o mas makapangyarihan ang robot ng Young Master. Tingnan mo, ang isang putok ay ganap na nawasak ang mga tangke. Ito ay kahanga-hanga. Kahit na ang Young Master's robot ay talagang napakalakas, pakiramdam ko na ang Iron Warrior ay hindi mas malala. Oo, maganda rin ang teknolohiyang ito ng Amerika. Napakalakas talaga. Nabuo nila ang Iron Warrior 2 araw lamang pagkatapos ng paglitaw ng Robot Man. Hindi nakakagulat na ang teknolohiya ay nangunguna sa mundo. Talagang may mali. Hindi ko alam kung matatalo siya ng Young Master sa pagkakataong ito. Kung Robot Man, makipag-away ka na lang sa Iron Warrior. Xinhai Weibo. Bagong pangalan, nasa panganib ang Young Master, nakasalubong ng Robot Man ang isang malakas na kalaban. Ang Iron Warrior ay napakalakas na kaya nitong magpasabog ng mga tangke sa isang shot. Ay flip sa yelo at niebe, ang Iron Warrior ay mukhang hindi mas masama kaysa sa Robot Man ni Young Master. Delikado ito, at hindi tayo mangganguna. Kumakain ako ng ham, halika, Young Master, naniniwala ako na ang Robot Man ang pinakamakapangyarihan.
Ang mga malalaking tagahanga ay palaging sumusuporta sa Young Master. Paghahanap sa Change. Cyborg vs Iron Warrior, 12,345,678,910 susunod na pahina mas mahigit na kahanap si Change ng humigit kumulang 34,600,000 kaugnay na resulta. Cyborg, 12,345,678,910 susunod na pahina mas mahigit na kahanap si Change ng humigit kumulang 78,500,000 kaugnay na resulta. Iron Warrior, 12,345,678,910 susunod na pahina mas mahigit Change humigit kumulang 75,000 kaugnay na resulta ang natagpuan. Xinlanxiang Technical School, Computer Science. Ang maliit na henyo na si Wenwen ay tumingin sa Iron Warrior sa video, tinawag ang kanyang dalawang manliligaw, at sinabing, "Hoy, halika, 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 halika." Ang Estados Unidos ay talagang lumikha ng isang Iron Warrior. Ito ay mukhang hindi mas mahusay kaysa sa makina ng Young Master. Napakahina mo. Ang kanyang dalawang manliligaw ay tumingin ng mabuti sa video at tiyak na tumango, "Oo, ito ay talagang kahangahangang." Ang Young Master ay haharap sa isang hamon sa oras na ito. 2:00 ng hapon, nagsagawa ng press conference ang gobyerno ng US. Sa pagpupulong, nagbigay ng mahalagang talumpati ang kalihim ng depensa ng US. Una, ang teknolohiya ng US ay hindi kailanman magiging mas mahina kaysa sa kaharian ng langit, o mas malakas pa. Mayroong makapangyarihang mga robot sa langit, at mga mandirigmang bakal sa Estados Unidos. Sa kasalukuyan, ayon sa pagsusuri ng eksperto, ang Iron Man ay hindi mas mahina kaysa sa Robot Man. Umaasa ako na ang mga mamamayang Amerikano ay makatitiyak na ganap na mapoprotektahan ng Estados Unidos ang kaligtasan ng lahat. Pangalawa, mayroon pa ring ilang maliliit na depekto sa teknolohiya ng Iron Warrior. Umaasa ako na ang Heavenly Kingdom ay maaaring palayain ang kanilang mga prejudices at makipagpalitan ng mga teknolohiya sa isa't isa upang gawing mas perpekto ang teknolohiya ng Iron Warrior at Robot Man. Sa sandaling mailabas ang dalawang balitang ito, mabilis itong naging mga ulo ng balita ng mga pangunahing pahayagan at magasin. Salamat sa trend na ito, ang mga video ng Iron Warrior ay patuloy na lumalaki sa katanyagan. Sa 4:00 ng hapon, maraming tao ang nagsimulang dumagsa sa American Military Forum sa internet, umaasa na ang militar ay maglalabas ng mas may katuturang impormasyon tungkol sa Iron Warriors. Nilinaw ng tagapagsalita ng gobyerno ng US na para sa kapakanan ng kapayapaan ng tao, lilimitahan ng Iron Warriors ang produksyon. Kasabay nito, sinabi rin niya na para sa kapayapaan ng mundo, sapat na ang Iron Warriors, dahil kasalukuyang nagsasaliksik ang militar ng mga bagong sistema ng enerhiya. Kung ang pananaliksik ay matagumpay, ang Iron Warriors ay maaaring pumailanglang sa kalangitan. Ang sigasig ng mga mamamayang Amerikano ay ganap na nag-alab, at hindi nagtagal, may mga post sa internet sa langit na malapit nang makalipad ang Iron Warriors. Nang ang Estados Unidos ay puspusan ang pagpapalakas ng Iron Warriors, sa 8:00 ng gabi, lihim na pumasok sa Ministry of Foreign Affairs of Heaven ang Japanese Ambassador to Heaven at ang Ambassador ng Kenya May to Heaven. Nagsimula na ang lihim na pagpupulong ng tatlong partido. Kabanata 476, Napakaganda ng mundo. Ang Changwon Ministry of Foreign Affairs Office Building ay matatagpuan sa timog silangan na sulok ng Hangu Road, South Second Ring Road, Tianjin City, na may kabuuang lawak na 61,000 square meters at isang construction area na 128,600 square meters. Mula sa hitsura, ito ay isang kulay abo na istruktura na hugis arco, na hindi lamang nagpapakita ng kagandahan ng klasikal na arkitektura ng kaharian ng langit, ngunit ginagawa rin itong magkaroon ng pakiramdam ng katahimikan at solemnidad sa mataong at maingay na lungsod. Ang mga modernong advanced na paraan ay ginagamit sa loob ng gusali upang matiyak ang normal at epektibong operasyon nito. Ang loob ng gusali ay binubuo ng ilang bahagi, kabilang ang Wheat Valley Hall para sa pagtanggap ng mga bisita, ang Press Conference Hall, ang International Conference Hall, ang Meeting Room at ang Negotiation Hall. At ngayon, ang lugar kung saan nagpunta ang ambassador ng Japan sa Kingdom of Heaven at ang ambassador ni Jian Laimei sa Kingdom of Heaven ay ang Negotiation Hall. Ang Negotiation Hall ay matatagpuan sa basement floor ng gusali. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ang lugar para sa mga diplomatikong negosasyon at mga katulad na aktibidad sa dayuhang gawain. Sa oras na ito, ang chandelier sa tuktok ng Negotiation Hall ay naglalabas ng malambot at maliwanag na ilaw, ngunit mayroon lamang 3 tao na nakaupo sa bulwagan, na sumasakop sa isang lugar na higit sa 300 metro kwadrado. Ang diplomatikong ambassador sa pagitan ng Japan at Estados Unidos, gayon din ang Foreign Minister ng Kingdom of Heaven, ang Indian citizen. Bagamat malambot ang liwanag, hindi ganoon kakaibigan ang kapaligiran sa pagitan nilang tatlo. Ang ibig mong sabihin ay ipagpalit ang ating isla para sa ating teknolohiya at sa ating mga tao. Si Yin Min, ang dayuhang ministro ng kaharian ng langit, ay nanunuya at nagsabi, iniisip mo, sa palagay mo ba ay tulala ang lahat ng mga tao sa ating kaharian ng langit? Minister ng India, hindi iyon ang sinabi mo.
Ang diplomatikong ambasador ng Hapon sa Kaharian ng Langit ay same time na nagsabi, ang Taiko Islands ay palaging mga isla ng ating imperyo ng Hapon. Ito ay malinaw na namarkahan sa ating mga aklat-aralin sa heograpiya ng Hapon. Ngayon ang ating emperador ay handang gamit ang Taiko Islands kapalit ng teknolohiya ng robot man ay sapat na upang ipakita ang ating katapatan. Sinabi ito ni Ministro Wang Yin, at ang embahador ng Amerika ay nagdagdag ng gasolina sa apoy, oo, hanggat sumasang-ayon ang iyong bansa. Maaari tayong magsagawa ng internasyonal na press conference kaagad upang opisyal na kilalanin na ang Taiko Islands ay pag-aari ng Turtle Island Kingdom. At ang pinakamahalagang bagay ay, ngumiti ang US Ambassador at Commandant sa Indian Press, itong deal natin. Ito ay tiyak na isasagawa ng palihim. Iilan lamang sa atin ang nakakaalam nito, ngunit hindi alam ng mga ordinaryong tao sa labas. Hanggat ang iyong bansa ay sumasang-ayon sa aming mga kondisyon, maaari naming garantiya na ang iyong bansa ay sakupin ng Turtle Island sa isang maluwalhating paraan. Nangako rin kaming hindi gagawa ng anumang ingay. Di ba? Ang pinakamahusay sa magkabilang mundo. Ang teritoryo ay sa iyo. Ano ba naman? Bobo ka ba sa pagpapalit ng dalawang tao sa isang isla? O sa tingin mo ba tayo, ang mga tao ng langit, ay sobrang sincere? Naningkit ang mga mata ng Japanese ambassador. Dahan daw ang sinabi, ang Turtle Island ay palaging teritoryo mo, ngunit hindi ito kinikilala sa buong mundo, tama ba? Ang ating emperador ay lubos na nagpahayag ng kanyang katapatan sa bagay na ito. Ito ay isang palitan lamang ng buhay ng dalawang tao. Sobrang excited ka, ano? Sa tingin mo ba talagang bobo tayo? Aling bansa ang nang-ahas na gumawa ng ganitong bagay? May tiwala pa kaya ang mga tao sa bansa? Ngayon ay maaari kong ipagpalit ang dalawang tao sa isang isla, at bukas ay kaya kung 1,000,000 tao ang ipinagpalit sa dagat, at ang makukuha natin ay isang dagat na pag-aari natin. Ang mga mukha ng mga Indian ay namula sa galit, akala ko narito ka para sa isang bagay, ngunit ito ay naging napakasamang plano. Nang makita na ang mga Indian ay namumula at makakapal ang leeg, ang embahador ng US ay nagmamadaling kumilos bilang isang tagapamayapa. G. Ang kaharian ng langit ay isang mahalagang miyembro ng internasyonal na komunidad. Kailangan nating malaman ang higit pa tungkol sa mundo, at kailangan ding malaman ng mundo ang higit pa tungkol sa kaharian ng langit. Mabagal na sinabi ni Yin Min, may mga malalapit na kaibigan sa mundo, at tayo sa langit ay handang maging mabuting kaibigan sa lahat ng bansa sa mundo. Magandang partner. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mo akong tretuhin bilang tanga. Muli kong binibigyang diin, ang Turtle Island noon, ay, at magiging sa hinaharap. Niloko mo ako ng mga textbook, kung hindi. Naniniwala ka ba na sa hinaharap ay direktang isasama namin ang iyong buong isla ng Hapon sa teritoryo ng ating langit? Ibig sabihin walang kwenta ang pag-uusapan. The American Ambassador chuckled, may robot ang langit mo, pero tayo sa United States meron ding Iron Warriors. Mukhang tuloy pa rin ang hidwaan sa Turtle Island. Sayang, 2 tao lang ang ganoong pagkakataon. Meron din tayong teknolohiya ng robot man sa United States. I believe your country should have seen the video. It's just a matter of communicating. Hindi ko alam kung ano ang Iron Warrior. Ngumuso si Yin Min, at paano kung mayroon ka? Maaring ipagmalaki mo ito saglit, ngunit sigurado ako. Sa antas ng teknolohiya ng Hongdali, ang mga robot ng ating bansa ay malapit nang maging mass-produced. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong ibig sabihin. Natatakot ka. Natatakot ka na ang ating Hongdali ay bumuo ng mas makapangyarihang bagay. Takot ka sa paggawa ng kahit anong teknikal na makina. Zia, maaari kang makipagpalitan ng ating makina. Ay isang dahilan lamang. Afraid. Sir, I think you are overthinking it. Nilabas ni Yin Min ang maliit na laptop na dala niya at inilagay ang URL ng YouTube. Ang isa ay ang video ng Iron Warrior. Direkta itong binuksan ng US Ambassador, itinuro ang screen at ngumiti, Mr. Yin, maaari mong tingnan. Kumpara sa robot ng iyong bansa, siguradong hindi masama ang kapangyarihan ng Iron Warrior ng ating bansa, tama. One shot, how about blasting a tank? Habang tinitingnang mabuti ang video, huminga ng malalim ang Indian. Ang sandata ng American Steel Warrior ay talagang napakalakas. Sa isang sandali lamang, ang isang tangke ay ginawang isang tumpok ng scrap metal. Nahaharap sa ganoong bagay, ang robot na tao ni Hongdali ay talagang walang gaanong kalamangan. Paano naman? The American Ambassador said with satisfaction, ang aming Iron Warriors ay medyo magaling, tama. Kaya, ang paggamit ng Turtle Island bilang kapalit ng mga teknikal na palitan sa pagitan ng dalawang panig ay talagang isang napaka-epektibong bagay. Tulad ng para sa Hongdali at Hongwigyo, sa katunayan, ang mga iyon ay hindi sinasadya. Kahit na kailangan kong aminin na ang iyong Iron Warriors ay talagang makapangyarihan, ngunit ano? Binago ni Yin Min ang paksa, mayroon ka nito, lahat. At best, it's a tie as for communication technology, there's no need for it. Idiin ko ulit, pag-aari natin ang Turtle Island, at kahit na pag-usapan ito, walang dahilan para gamitin ang sarili nating mga bagay para gumawa ng mga kondisyon. Kung ganoon, maghintay na lang tayo.
Galit na sinabi ng embahador ng US, pagkatapos ay makikita natin kung ang ating Iron Warriors o ang mga robot ng iyong bansa ay mas mahusay. Itinuturing na itong banta, ngunit nakinig ang mga Indian. Nagngangalit ang mga ngipin. Bilang resulta, sa sandaling ito, biglang pumasok si Secretary Xiao Li at nagbulong ng ilang salita sa tainga ni Yin Min. Nang marinig ito ni Yin Min, biglang tuwang-tuwa ang kanyang mukha. Nagpalit siya ng galit na tingin kanina at ngumiti. Sinabi niya sa embahador ng Amerika, "Naku, Ginoo, huwag kang mag-alala. Ngayon lang, sinabi ng aking sekretarya na siya ay nakagawa ng isang bagong natuklasan. Well, maaari mo bang ipahiram sa akin ang iyong computer? Posible bang magkaroon ng turning point?" Ang embahador ng Amerika ay mabilis na itinulak ang computer sa kanya, "Ito ay isang computer lamang, hindi mahalaga, gamitin lamang ito ayon sa gusto mo." Salamat. Hinailan ni Yin Min ang computer, direktang ipinasok ang address ng call na video, pagkatapos ay nag-click sa isang video at sinimulang panoorin ito. Habang pinapanood niya, mas nagiging masaya siya, at habang pinapanood niya, mas nagiging masaya siya. Nang matapos ang video, itinulak muli ni Yin Min ang computer, "Sir, natapos ko na itong panoorin. Iminumungkahi kong panoorin mo rin ito." Ang video na ito ay nagpapaliwanag nito ng lubos. Pagkatapos sabihin ito, bumantong hininga pa rin siya, "Oh, napakaganda ng mundong ito." Nang marinig ang sinabi ng mga Indian, nagulat din ang US Ambassador, ngunit nang makita niya ang pamagat ng video, natigilan siya. Sa pagiging tunay ng Iron Warrior, isang komprehensibong pagsusuri sa paglitaw ng Iron Warrior, ang mga American Computer Special Effect ay talagang maganda. Hindi mahalaga na magsimula ang video sa isang mabilis na video ng Iron Warriors. Ang mahalaga ay ang video na paliwanag na kasunod. Bago ang unang eksena, ito ay itim. Sa oras na ito, ang babaeng tagapagsalaysay ay tumunog, akala ko ay totoo ang video na ito noong una, ngunit nalaman ko na kahit na ang video ay malabo, hindi ito pakiramdam nanginginig sa lahat. Kailangan mong malaman na kung gumagamit ka ng isang mobile phone, ang hidden photography ay tiyak na magiging sobrang nanginginig, kaya gumamit kami ng kaunting teknolohiya, at ang resulta ay naging ganito. Sa sandaling matapos magsalita ang boses ng babae, naging malinaw ang eksena, at ang boses ng babae ay nagsabi, "Hinahangaan ko ang coding sa Estados Unidos." Buti na lang, ang teknolohiya, ang ating mga pamamaraan ay nasa nakaraan pa rin. Ngayon ang buong video ay nagbago sa high definition mode, at pagkatapos ay huminto ang screen sa magandang babae na may hawak ng maskara gamit ang kanyang mga kamay, at ang babaeng tagapagsalaysay ay nagsabi, "Lahat ng bagay tungkol sa robot man ang mga mekanismo ay ganap na automatiko, ngunit ang Iron Warrior na ito ay kailangang i-fasten sa pamamagitan ng kamay." Ano ito? Mangyaring tingnang mabuti dito. May napapansin ka ba? Oo, ang mekanikal na maskara ng kanilang American Steel Warrior ay ganap na hindi maaaring gumamit ng 2 piraso ng bakal, kaya't ang mga kamay ay ganap na hindi maaaring gamitin ng 2 piraso ng American Steel Warrior. Ikabit ang maskara. Ang pangalawang eksena ay noong itinaas ng Iron Warrior ang kanyang kamay, at ito ay pinaikot muli, tingnan mo dito, ang mga kasukasuan ay gumagalaw. Walang ganap na pakiramdam ng pagiging perpekto tulad ng sa isang robot na tao. Ito ay napaka-mobile dito, at tila ilang piraso ng bakal na sheet ang casual na inilalagay sa katawan. Ang ikatlong eksena ay kapag ang sinag ay ibinubuga, at naaalala muli ito ng boses ng babae. Maaari mong ikumpara ang pagkakaiba ng sinag ng liwanag na ito at ng robot man. Oo, tama, may maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng sinag ng robot man, ngunit wala dito, kaya kahit papano masasabi na, ang sinag na ito ay iba sa machine man, ngunit ang hitsura ay katulad sa unang tingin. Laking gulat ko na ang hitsura ng parehong sandata ay iba. Siyempre, ang mga ito ay halos hindi masasabi, ngunit kapag nakita natin ang huling hakbang, pagkatapos magpaliwanag, ang mga ekspresyon ng US Ambassador at Japanese Ambassador ay ganap na nagbago. Kabanata 497, napakaganda ko, Dalan Siyang. Hindi nagtagal, nagsimula na ang paliwanag sa huling hakbang ng Iron Warrior video, siyempre, masasabing magaspang ang pagkakagawa nitong Iron Warrior, pero ang huling hakbang ay napakakaiba pakitingnan ang slow motion, itong tangke na ito ay halatang gawa sa it exploded internally. Pero alam naman natin na ang beam weapon ng robot man ay halos tumagos sa gusali, pero iba talaga ang dating nito, iba pa rin ang hitsura ng tangke na kulay pula bago ito sumabog dito. Temperatura. Ngunit tingnan muli, nang sumabog ang tangke, ang bakal ay agad na bumalik sa orihinal na kulay nito. Maghintay hanggang sa maipaliwanag ang lahat ng ito. Sa dulo ng video, lumitaw ang ilang malalaking salita video, bagong lansiyang technical school, computer major, Wenwen at 2 manliligaw. Sa totoo lang, sa oras na ito, hindi alam ng embahador ng Amerika kung ano ang kanyang ekspresyon. Gustong-gusto niyang makakita ng bitek sa lupa para gumapang, ngunit sa kasamaang palad ito ang gusali ng Ministry of Foreign Affairs, kaya dapat walang mga bitek sa lupa. Walang kahit isang gasgas sa matingkad na tile sa lupa. Sabi mo kahit lumabas ang video na ito, kahit na may nakakaalam talaga ng authenticity ng video na ito, hihintayin pa rin namin na umalis ka.
Sa paglabas mo ng ganito sa harap ng iyong mukha, ang sampal na ito ay masasabing isang sampal sa mukha, ito ay simpleng sampal sa mukha. Ang pinakamalungkot na bagay ay hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Ang bagong lansiyang technical school na ito ay medyo may kakayahan. Pumalakpak si Hinmin sa kanyang mga hita at tumawa ng malakas. Hong Dali, ang alibughang anak na ito, ay talagang may kakayahan sa mga ganoong bagay. Oo. Nakakamangha. Hindi ko inaasahan iyon. Habang siya ay tumawa, mas namula ang ambasador ng Amerika. Nang matapos siyang tumawa, kasing pula ng puwitan ng unggoy ang mukha ng American ambassador. Hindi banggitin kung gaano siya kahihiyan, maging ang Japanese ambassador ay desperadong nagpupunas ng malamig na pawis. Sa katunayan, ayon sa kanilang plano, ang Estados Unidos ay mayroon ding Iron Warriors. Kahit na ang dalawang panig ay pantay, ito ay magbibigay sa kanila ng higit na pagkilos upang makipag-ayos sa mga tuntunin. Sinong mag-aakala na ito ay malalantad ng napakabilis, at walang makakaligtas? Damn it! Siguradong may naglalaro ng kalokohan. Pula at puti ang mukha ng American ambassador. Buti na lang at siya pa rin ang diplomatic ambassador kung tutuusin. Ang taong maaaring umupo sa kanyang posisyon ay tiyak na walang kahihiyan, kaya mabilis siyang nakahanap ng isang dahilan, ito ay dapat na isang tao na sadyang naninira sa ating panig ng Amerika, ito ay dapat na ganito. The Japanese ambassador was in the same boat as him, natural na kailangang tumulong sa pagsasalita, oo. Ito ay dapat na isang pagsasabuatan. Ito ay dapat na ang pagsasabuatan ng ilang mga tao na may masamang intensyon. Sila ay malisyosong naninirang puri. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay dapat na hinatulan. Hindi ko alam kung kondenahin o hindi. Humalaklak si Hinmin at sinabi, mukhang ganito lang. Binuksan ninyong dalawa ang islang ito kapalit ng dalawang tao, ngunit ang tunay na layunin ng pag-ikot ay ang aming robotman. Well, gamitin ang aming isla bilang kapalit ng aming mga blueprints. Itong abacus, Hibiki. To be honest, medyo humahanga ako sa inyong dalawa. Nahihiya ako sa kapal mo, Ito ay maaaring ituring na isang sampal sa mukha, kahit na ang American ambassador at ang Japanese ambassador. Kahit gaano ako kawalanjiya, nahihiya akong manatili pa. Gayunpaman, mayroon pa ring masasabi tungkol sa pagkawala ng reputasyon ng isang tao ngunit hindi sa katayuan ng isang tao, at pagsasabing mananatiling berde ang mga luntiang bundok at ang mga ilog ay agos magpakailanman. Kaya bago umalis, mabangis na sinabi ng US Ambassador, huwag kang masyadong maaga. Dahil hindi ka sumasang-ayon sa aming mga kondisyon, hintayin mo na lang ang palabas. Naaalala ko na ang stock ng pamumuhunan sa pagmimina sa ibang bansa ay malapit sa 50 bilyong US dollars. Sa mga karaniwang ginagamit na non-ferrous na metal, ang iyong bansa ay medyo kulang sa tanso, aluminyo, at nickel resources sa iyo, hehe. Sinabi rin ng Japanese ambassador na may masasamang ngiti sa kanyang mukha, bukod dito, ang teknolohiya ng pagmamanupaktura ng sasakyan at kagamitan sa bahay. Kami sa Japan ay titigil din sa pagsuporta dito. Bagamat may robot ang iyong bansa, wala itong ibang teknolohiya. Wala man lang siyang ibig sabihin, kaya pinanood na lang niyang umalis ang dalawa. Pagkaalis ng dalawa, tumingin si Hinmin sa kisame at bangulong, mascot, I really risked my life this time. Ang iba ay nasa iyo. Sana ikaw, isang alibughang anak na mapalad na maabot ang langit, kailangan mong magsumikap. Si Hong Dali, na naglalakad sa kanyang aso at tigre sa kalsada sa West 4th Ring Road ng Tianjin City, biglang bumahing ng marahas at bangulong, sino ang nagsasalita tungkol sa akin? Dali, Tang Moxon tumawa ang isang tao sa gilid at nagsabi, ang Steel Warrior video sa United States ay talagang inilantad ng mga estudyante mula sa Zinlan Siang. Hehe, naniniwala ako na ang kanilang mga ekspresyon ay tiyak na kapanapanabik. Ngunit ako ay napaka-curious, bakit ang kalmado mo noon, di ba? Ang Estados Unidos ay walang pakialam sa lahat noong nilikha nila ang Iron Warrior. Kung tutuusin mula sa iyong hitsura ay alam mo ang kanilang Iron Warrior noong panahong iyon. Sok, paanong ang robot natin ay madali nilang pag-aralan, sabi ni Hong. Nakangiting sumagot si Dali, ang teknolohiya ni Dali, nakakagawa ng mga himala si Dali. Kung matututo ito ng mga tao ng ganoon kadali, kung gayon ako ay isang tanga. Hindi ba siya matatahimik? Ang mechanical man ay nag-disassemble ng 100 piraso ng mekanikal na banal na damit bago pinagsama ang mga ito sa 6 na set ng perpektong antas. Tanging ang perpektong antas ng mekanikal na mga banal na damit ang makakagawa ng gayong makapangyarihang mga sandata. Walang sinuman sa Estados Unidos ang nakakaalam kung paano lansagin at ibahin ang anyo nito, kaya paano sila makakalikha ng isang Iron Warrior na may parehong kapangyarihan tulad ng kanilang sariling robot. Malinaw na mali ito sa sandaling isipin mo ito. Halika, magpatuloy tayo sa paglalakad. Siya nga pala, Zinkson, hinawakan ni Hong Dali ang maliit na kamay ni Tang Moxon at tinanong, mahilig ka ba sa mga panda? Dapat ba akong humingi ng isa sa tiyuhin ng hepe? Talagang ibibigay niya ito sa akin. Panda. Iniisip ang cute na hitsura ng panda, ang mga mata ni Tang Moxon ay halos naging mga bituin, gusto ko ito. Ngunit maaari ba natin itong palakihin ng maayos at hindi magkasakit? Well, mayroong isang espiritual na koneksyon.
Ang isang panda ay hindi dapat masira, tama? Anyway, tanungin mo lang siya kung ano ang gusto niyang gawin pagdating ng panahon. Dapat walang problema. Sa tingin ko gusto ni Gundam ang pagkain ng power beans, kaya papakainin ko rin ang panda. Tiningnan ni Hongdali ang paglago nitong nakaraang 2 araw. Ang napakabilis na maliit na tigre na Gundam, nalaman ko na ang Gundam ay lumaki ng napakabilis sa nakalipas na 2 araw, at ang kulay ng kanyang balahibo ay tila medyo nagbago. Siya nga ang alibughang tigre ng aming pamilya, at ang mga lahi ay iba. Hello. Kung kumain ng power beans ang mga higanteng panda, mapapalaki kaya nila ang mga higanteng panda na kasing taas ng 2 palapag. Iyon ay dapat nakamanghamanghang. Well, sana walang matakot hanggang mamatay. Sa totoo lang, kung pag-iisipan mong mabuti, medyo nakakaantig na makita ang isang 2 palapag na higanteng panda na nakaupo sa ilalim ng Chenhui Building na may hawak na kawayan at ngumunguya dito. Kasabay nito, sa internet. Ang video na kinuna ni Jian Laimei ay inilantad ng mga estudyante ng Xinlanxiang Technical School. Mabilis nitong pinamunuan ng mga headline ng buong internet sa bilis na matatawag na rocket. Upang pigilan ang epekto ng robot na tao, walang kahihiyang ginawa ni Jian Laimei ang Peking Iron Warrior ay kumalat sa buong langit sa isang iglap. Ouch, totoo talaga ito, ano ang tingin mo sa manok? Ano ang iniisip ng mga itik? Ano sa tingin mo ang malaking gansa? Paano ka magpapatuloy sa paghahalo sa ibang bansa sa hinaharap? Sa software ng Pabo, ang mga kaibigan at kamag-anak ay nagpahayag ng pakikiramay sa isa't isa. Hahaha, ang taong ito ay sobrang nakakatawa. Ang Estados Unidos ay talagang gumawa ng isang peking video upang gayahin ang robot man at gumawa ng isang Iron Warrior. Ito ay nagpatawa sa akin hanggang sa mamatay. Yung video na yun nakita ko din na sobrang talented ng student from Xinlanxiang, mahahanap din nila. Ang galing naman, Talaga, kahanga-hanga. Ang paaralang pinamamahalaan ni Young Master ay dapat nakahanga-hanga. The creation of warriors, American computer special effects are really good, hindi ko sinasadyang napanood ang video na ito ng 5 beses. Ako ay nagkasala at nagsisi ako, hindi ako dapat nagduda sa teknolohikal na antas ng Young Master. Pinagalitan mo ang kapitbahay, nakakatuwa ang araw na ito. Ang Estados Unidos ay nawala ang lahat ng mukha nito. Forever Cucumber, ako ay tiyak na naging tagahanga ng Young Master. Ang bagong Lansiang Technical School ay makapangyarihan. Sa sandaling lumitaw ang video na ito ng Xinlanxiang, ang paksa ng Xinlanxiang Technical School ay muling napukaw ang interes ng mga tao. Hindi nagtagal, isa pang video ng New Lansiang Technical School ang naipost online. Sa pagkakataong ito ay isang bata na mukhang 5 taong gulang lamang, na nagpapatakbo ng excavator. Kahit na hindi siya makaupo sa upuan, ang kanyang napakahusay na diskarte at sobrang kalmadong ekspresyon ay agad na nabulag sa hindi mabilang na mga tao. Siyempre, ito ay wala. Ang pinakamahalagang bagay ay ang paliwanag ng video na ito, na sapat na makapangyarihan upang masira ang kalangitan. Napaka-stress din ang pagiging driver. Hindi lang kailangan mong lampasan ang road rage, kundi mayroon ding masalimuot na kondisyon sa kalsada at random crossings. Pedestrian sa kalsada, kaya lalong nagiging mahirap kumuha ng driver's license. Kung walang mature at strong psychological age, imposibleng maupo sa ganitong sabungan. Gayunpaman, ang sumusunod na video, ay ganap na sumisira sa prinsipyong ito. Ang isang malakas na kabataan ang nagpapatibay sa isang bansa. Ang komento sa ibaba. Follows. Napakalakas ko, Dalan Ziang. Sino ang mas mahusay sa pag-aaral ng mga excavator? Bagong blue sa labas ng Tianjin Ziang. Meng Xinluo. Tinitigan ng gwapo at nakakagulat na si Liu Mengzin ang video na nasa harapan niya, napatikip ng bibig sa gulat. Pinanood niya ang video pataas at pababa, kaliwat kanan, mahigit 10 beses bago ito tuluyang nakumpirma. Kilala niya ang batang nasa harap niya at pamilyar na pamilyar dito. Itong batang si Zuozu ay talagang may talento sa pagmamaneho ng excavator. Bakit hindi ko ito napansin noon? Chapter 478, may malaking mangyayari. At habang ang mga tao ng langit ay nagsasaya, sa kabilang panig ng Tianjin City, sa lihim na pugad ni Lucifer. Si Vincent Iverson, ang Angel of Doom, ay nanood ng video na naglalantad sa Iron Warrior sa internet at galit na hinampas ang mesa, ang mga idiot na ito. Kahit na gusto nilang ipahiya ang kanilang mga sarili, hindi nila dapat ipahiya ang kanilang mga sarili ng labis. Nalantad sila sa sandaling may post sila. Ito ay mahusay, ang gobyerno ng US ay tiyak na magiging katawa-tawa ng buong mundo. Dapat nilang gawing mas mahusay ang teknolohiya at huwag ilantad ang mga bahid. Dito ay hinampas niya ang mesa at nagmura ng ligaw, habang ang dilag ay tamad na nakahiga sa kama, ang kanyang katawan ay gumuhit ng isang nakakakilig na kurba, ay nalalayan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay, at nakangiting nagtanong, "Mahal, ano ang tinitingnan mo? Matanda ka na. Galit ka ba?" Yung mga tanga sa US side. Galit na sinabi ni Lucifer, gumawa si Hongdali ng isang robot na tao.
Maaaring nagkaroon sila ng malaking epekto sa teknolohiya ng militar ng US sa hitsura ng robot na tao. Kaya't peke ko ito at gumawa ng isang Iron Warrior. Pero at least nakagawa ako ng isang disente. Kung ito ay direktang nalantad, mahihiya ako sa pagkakataong ito. Haha, wala tayong magagawa dyan. Ang magandang babae ay pumulupot sa kanyang sarili tulad ng isang pugita at bamulong sa tainga ni Lucifer. Ang teknolohiya ni Master Dali ay palaging napakalakas, kaya huwag mag-alala tungkol sa ganitong uri ng bagay. Paano kung maglaro tayo? Okay, nangyari na ito, at walang ibang solusyon si Lucifer. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin, kung gayon, hintayin mo muna akong kumita ng maliit na kapalaran. Hindi nagtagal, lumabas ang kaunting mga salita ni Lucifer. Lahat ba ng mga Amerikano ay lumaki na kumakain ng tae? Kalimutan ang tungkol sa pandaraya, ito ay nalantad sa huli. Sa pagkakataong ito ay kaiyahiya at naging katatawanan ng buong mundo. Kumain ng tae, kayong mga baboy. National Security Bureau sa suburbs ng Tianjin City. Chief, magandang balita, magandang balita. Tumingin si Mo sa likod at tuwang-tuwang pumasok sa opisina ng pinuno. Pagpasok niya sa pinto, sumigaw siya, ang anghel ng kapahamakan ay nagpadala muli ng isang bagong kakarampot na alok. Sa pagkakataong ito ay hindi para sa ating young master na si Dali. Oh, talaga? Apurahang tanong ng pinuno, ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin Dali. Iyon lang, hindi ba unang inilabas ng United States ang Iron Warrior video? Ngunit kalaunan ay na-reveal ito ng bagong video ni Master Dali. Ilang mga computer students mula sa Lansiyang Technical School ang nag-crack ng video at ibinalik ito sa high definition mode. Pagkatapos ay na-expose ang flaw sa video. Tumingin si Mo sa likod at halatang nasa magandang mood, tumatawa, pagkatapos ay tinanggal ang video. Nakita ito ni Lucifer, at sa Steel, nag-post si Lucifer ng pinakabagong mensahe, na nagsasabi na ang panloloko ng gobyerno ng US ay hindi nalantad ng personal, at nakakahiya ito sa internasyonal na komunidad. Sa wakas, sinabi niya na ang gobyerno ng US ay isang grupo ng mga ulo ng baboy. Kumakain sila ng tae. Tumangala si Mo at Commandant at ngumiti, Chief, sabihin mo sa akin, talagang kumakain ba ng tae ang mga matataas na opisyal ng gobyerno ng US? Ha, medyo depressed sila this time. Matapos marinig ang buong bagay, ang hepe ay nasa mood excellent, nakangiti niyang sinabi, sa palagay ko ay papagalitan sila ng mga tao sa United States sa bagay na ito. Ngunit ang pagkain ng tae ay malabong. Iyon ay kumakain ng tae. Sa anong mga pangyayari maaari kang kumain ng tae? Tae. Sa makatuwid, pakiramdam ng hepe na mas maaasahan para sa gobyerno ng US na makatagpo ng ilang masamang kapalaran. Tungkol naman sa pagkain ng tae, malabong mangyari iyon. Ngunit malinaw na ang mga bagay ay patuloy na umunlad ng higit sa kanyang inaasahan, dahil ang katok sa pinto ay muling tumunog. Hepe, si Dr. Ai Huwei ay humiling na makita siya, na nagsasabing mayroong isang emergency. Dr. Ai Huwei, yung nag-develop ng lock tester. Nagmamadaling sinabi ng hepe, pakiusap na Dali. Chief, may malaking nangyari. May malaking nangyari. Si Ai Huwei ay tumingin sa likod na parang Mo, at sumigaw pagkapasok niya sa pinto, ang swerte ni Master Dali ay nagbago na naman. Nagbago na ba ang swerte ng brat na si Hong Dali? Ang pinuno ay nag-aalalang nagtanong, mataas ba ito o mas mababa? Pinunasan ni Dr. Ai Huwei ang kanyang malamig na pawis at sinabing, mula noong mga 10 minuto ang nakalipas. Bueno, ang swerte ni Master Dali ay nagsimulang magbago, tulad ng ngayon, sabi niya, at kinuha ang swerte tester. Ang pinuno at si Mo ay mabilis na lumingon sa likod, at nakita na ang pointer dito ay nag-iba-iba ng napakalakas, at ito ay pang-siyam. Natupad ang mga hiling sa antas 1, at malapit nang mailipat ang ika-11 antas na sakuna. Ang pulang pointer ay patuloy na nagbabago sa pagitan ng dalawang antas na ito, nakakaiba. Suso. Sa pagtingin sa pointer sa lock tester, ang pinuno at si Mo ay tumingin sa likod at lumanghap ng malamig na hangin. Sabay-sabay nilang sinabi, sa pagkakataong ito, may malaking mangyayari. Malamang na mangyayari ito sa Estados Unidos. May kakain ng tae. At kapag ang mga tao sa langit ay nagsasaya, Jianlimei, Hexagonal Building. Bagong Lansiyang Technical School na naman. Pinanood ni US Secretary of Defense Itala ang video na naglalantad sa Iron Warriors, namula ang mukha niya at naninikip ang leeg sa galit, at hinampas niya ang mesa. The last time our National Confidential Archive database was hacked, it was said that it was done by the new Lansiyang Technical School. This time, it was too much. Hindi ba sinabi ni James na ang mga epekto ng computer na ito ng Hollywood? Mundo. Nakikinig sa dagandong ni Yitra, na tahimik din ang lahat ng nasa opisina. Sa pagkakataong ito, napahiya ang Estados Unidos kaya namamaga ang mukha nito. Ang maswerteng alibughang si Hong Dali ng Changguo ay nakaisip ng isang robot. Sa panahong ito kung kailan hindi magagamit ang mga sandatang nuclear, ang kahalagahan ng mga robot, mga kagamitan na lubos na nagpapabuti sa mga individual na kakayahan sa labanan, ay maliwanag. Talagang natatakot ang Estados Unidos, kung hindi ay hindi nito nais na mandaya.
Dahil labis na nagmamalasakit ang Estados Unidos sa posisyon nito bilang pulis sa daigdig, anumang bansang maglakas loob na hamanin ang kanilang awtoridad ay dapat magbayad ng halaga. Ngunit hindi niya inaasahan na ang isang freak na tulad ni Hong Dali ay lilito sa kaharian ng langit at makakabuo ng isang napakalakas na bagay. Kaya nga gusto nilang magsinungaling at patunayan ang isang bagay, iyon ay, kung ano ang mayroon ka, mayroon din tayo, at kung ano ang wala sa iyo, mayroon pa rin tayo. Kaya't tayo ay pulis pa rin sa mundo, at kailangan mo pa ring makinig sa akin ng matapat. Ngunit ngayon napagtanto nila na sila ay mali, hindi lamang ang Hong Dali ay kahanga-hanga, ngunit ang mga tao sa ilalim ng Hong Dali ay kahanga-hanga rin. New Lansiang Technical School, sa sandaling naisip niya na ang bagay na ito ay talagang sanhi ng New Lansiang Technical School sa ilalim ng Hong Dali, si Hitra ay lasing na. Kumakaluskos ang abacus kanina, pero ngayon napagtanto niyang kaharap niya si Hong Dali, kahit gaano pa kagaling ang abacus niya, walang kabuluhan ang lahat. Ganito na ang mga bagay, ano pa ang silbi ng pagiging balisa? Walang magawang umupo si Solon sa sofa, wala kaming nagawang pagkakamali sa bagay na ito. Imposibleng makagawa kami ng sandata na kayang tumugma sa katayuan ng robot man sa maikling panahon, kaya maaari lang itong pekain. Ngunit ang tanong ay sino ang makakapag-isip na ang mga estudyante mula sa paaralang pinamamahalaan ni Hong Dali ay maaaring magkaroon ng ganitong uri ng teknolohiya. Kaya ngayon, ang kailangan nating gawin ay malaman kung ang video na ito ay talagang gawa ng Xin Lanxiang. Habang pinag-uusapan ito ng Solon, biglang bumukas ang pinto ng opisina, at maingat na pumasok ang sekretarya at sinabing, 2 ministro, isang bagong video ang lumabas sa internet, tungkol kay Hong Dali at Xin Lanxiang. Labas na naman. Teka, ano ang address? Gusto kong makita. Ngayon ang nerbiyos ni Hitra ay lubhang sensitibo at nagmadali siyang nagtanong, sabihin mo sa akin ang address. Mabilis. Kinuha niya ang note at inilagay ang address. Matapos itong buksan, mayroong isang panayam na video ng Hong Dali. Una ang boses ng reporter, Young Master Dali, ano sa palagay mo ang tungkol sa mga estudyante ng Xin Lanxiang Technical School na inilantad ang Iron Warriors? Alam mo ba, ano ang tungkol sa bagay na ito? O ang bagay na ito ay isang kahilingan lamang? Tapos lumabas sa kamera ang puot na mukha ni Hong Dali na gustong pira-piraso ni Hitra, ngayon ko lang nalaman. Pero kahit ngayon ko lang nalaman, tuwang-tuwa pa rin ako. Mukhang napakagaling ng mga estudyante sa school namin. Hahaha, parang. Bilang miyembro ng Board of Directors ng Xin Lanxiang, nagpa siya akong mag-issue ng honorary certificate sa producer ng video na ito. Sa huli, hindi nakalimutan ni Hong Dali na idagdag, aling kumpanya ang may pinakamahusay na teknolohiya sa computer. Tianjin Peripheral New Lanxiang. Tapos natapos yung video. Itong Hong Dali. Sumigaw si Ministro Hitra sa pinakamataas na boses, dapat ko siyang patayin. Patayin siya. Hong Dali, tinutokso mo lang kami. Tinutokso kami. Bayaan mo na ang panunukso, sumimangot si Solon at sinabing, pakiramdam ko ay malamang na hindi Xin Lanxiang ang bagay na ito. Anong hindi nila ginawa? Narinig ni Hitra na sabi ni Solon. Kakaibang tanong niya, kung hindi nila ginawa. Baka may iba na. Napaka-posible. Isipin mo, hinawakan ni Solon ang kanyang baba at dahan-daw ang sinabi, sino ba ang hindi matatakot sa palihim nating pagpapadala ng isang tao para gumawa ng ganoong bagay? Paano mo masasabi sa kanya kung sino siya ng napakadali? At nabasa mo ba ang bahagi sa dulo? Masasabing ina-advertise ng Hong Dali ang bagong Lansiang. Ito ay isang video na isinulat at idinirect ni Hong Dali. Gusto ng taong ito na samantalahin ang pagkakataong ito para i-promote ang kanyang bagong Lansiang school. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Hitra, sino ang gumawa ng video na ito? Sa tingin ko, ang kalaban ni Hong Dali ang sadyang nagdulot ng gulo para sa Xin Lansiang Technical School, pagtibay ng Solon, sinabi niya na si Xin Lansiang ang gumawa ng video na ito, kaya gusto naming malaman ang tungkol dito. Ang tunay na salarin ay ang kalaban ni Hong Dali. Posible. Hindi ko akalain na si Hong Dali ay isang taong mapanlinlang. Bagamat siya ay talagang maswerte, hindi ko pa nabalitaan na may ginagawa siya. Anong pagsasabuatan? Sumang-ayon si Hitra sa pananaw ni Solon, nagkataon lang ang video na ito, mukhang hindi ito ideya ni Hong Dali. Ito ay may katuturan. Makatuwiran iyon. Walang magawa ang Solon na tumingin sa labas ng bintana at sinabing may mapait na ngiti, Minister Itla, pag-isipan natin kung ano ang gagawin ngayon. Ang mga tao ay nagpapakita sa labas, at halos harangin ng mga reporter ang pintuan ng ating Hexagon Building. Patay na siya. Kung wala na siyang ibang iniisip, hindi rin siya makakalabas. Minister Solon, maupo ka muna. Punta muna ako sa banyo. Sa pagtingin sa mga taong nasa ibaba na nagwawala, nakaramdam ng biglaang sensasyon si Hitra. Kailangan kong umihi at nagmamadaling tumakbo sa banyo. Sa katunayan, hindi nakakagulat na ang pagtakas ng ihi ni Hitra ay nasa estado ng kahihiyan sa labas ng Hexagonal Building. Hindi mabilang na mga mamamayang Amerikano ang hamarang sa mga tarangkahan, nagtaas ng mga karatula, at nagpapakita. Ang mga palatandaang iyon ay nagbabasa ng mga slogan tulad ng, kamatayan sa lahat ng mga tao sa militar, kayong mga baboy, ang mukha ng Estados Unidos ay pinahiya, at iba pa. Ang kahulugan ay napakalinaw.
Mga basura, sa pagkakataong ito hindi mo lang kami niloko. Ipinahiya ng masa ang kanilang sarili sa mundo. Mamatay tayo at humingi ng tawad. Ang mga tao ay madamdamin at nagsagawa ng mga demonstrasyon na may mga palatandaan. Naghihintay ang mga reporter na makapanayam ng mahahalagang tauhan ng militar tungkol sa bagay na ito. Kung tutuusin, sikat na sikat ang Iron Warrior noon, at ngayong nalantad na, tiyak na magiging headline. Minister Silon. Muling sumugod ang sekretarya at sinabing, humiling ng mga panayam ang mga reporter sa labas, ngunit ganap nilang hinarangan ang lugar na ito. Nagpadala na kami ng mga gwardya ngayon, ngunit natatakot ako. Sakit ng ulo ko. Pinunasan ng Silon ang kanyang mga templo ng marahas, sobrang hype namin ang Iron Warriors noon, ngunit sa pagkakataong ito ay nalantad na ito. Talagang nawala ng mukha ang grupo ng mga reporter na ito. Natatakot ako na kung hindi magulo ang mundo, dapat gawin ang lahat. Hilahin mo siya at barilin. Siyempre, palaging may malaking pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at mga pangarap, at ang Silon ay napakawalang magawa. Ngunit, Minister Silon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pawis na pawis ang sekretarya at nag-aalalang sinabi, kung hindi tayo mag-iisip ng paraan, susugod na sila. Sa oras na iyon, malamang na hindi na sila makaalis kahit na gusto nila. Sumigaw si Silon, hindi ba pwedeng manatili na lang si Hongdali sa bahay? At ang Angel of Doom na iyon, hindi ba laging epektibo ang sumpa niya? Bakit hindi ito gumana sa pagkakataong ito? Sa Long Minister Long. Napalunok ang sekretarya, sinabi ng Anghel ng Doom. Sinabi na lahat ng tao sa aming departamento ng militar ay mga ulo ng baboy at sinabihan kaming kumain. Kumain ng tae. Kakainin ko ang ulo niya. Umungol si Silon, hindi na ako naniniwala sa anumang malas. Tayo sa Estados Unidos ay pinalaki siya ng napakatagal at binigyan siya ng ganoong kataas na sweldo. At ang resulta ay wala siyang epekto. Bumangon ka. Sabi niya mga baboy kami at pinakain kami ng tae. Bakit hindi siya mamatay? Dapat siyang ilabas at barilin. Minister Silon, nasa labas na ang mga reporter na iyon, pagkagising ng sekretarya, si Silon, na kanina pa umaatungal. Tumahimik ng tuluyan sa pagkakataong ito. Ang bagay na ito ay nangyari ng masyadong madalian. Sa katunayan, hindi ito dapat ilantad bilang isang pekeng video. Ito ay hindi isang malaking pakikitungo sa unang lugar. Palaging maraming eksena hanggang sa mga pelikulang Hollywood. Sa katunayan, kung talagang natuklasan ito ng madla, ito ay magiging mas nakakatawa. Tungkol sa Iron Warrior, hindi inaasahan ng Silon na maaaring itago ito ng isang video habang buhay. Ang kanyang intensyon ay lampasan lamang ang robot ni Hongdali. Ang publiko ay may ganitong pagkawalang kilos, ibig sabihin, pinag-uusapan nila ito noong una itong sumikat, ngunit mabilis itong natapos. Iba na lang. Madaling ilihis ang kanilang atensyon. Sa ganitong paraan, maaaring ganap na masugpo ang orihinal na bagyo ng opinyon ng publiko. Sa makatuwid, ang pekeng video ng Iron Warrior ay nagtagumpay sa mga unang alingawngaw. Pagdating ng oras, aabisuhan ang lahat ng istasyon ng video na harangan ang balita. Kapag hamupa na ang pampublikong sigasig, magiging madali na ang lahat. Tungkol sa pakikipagpalitan ng teknolohiya ng robot man sa langit, maaari nating pag-usapan iyon ng dahan-dahan. Ngunit sinong mag-aakala na ang video na ito ay ipinalabas lamang ng 2 araw? 2 araw na lang mula nang lumabas ang moldita na iyon at ibinulgar ang komentaryo. Ito ay magiging isang malaking problema. Ang atensyon ng orihinal na publiko ay palaging nasa Iron Warrior, ngunit sa pagkakataong ito ay naging mas sikat ito, at hindi nila mablock ang balita kahit na gusto nilang. Ito ay tulad ng marinig ang isang tao na nagsasabi na ang aking pamilya ay bumili ng bagong kotse sa halagang 200,000 yuan. Nagseselos ka at pagkatapos ay direktang hiniling sa isang tao na humiram ng kotse na nagkakahalaga ng 300,000 yuan, umupo sa driver seat at kumuha ng litrato, at pagkatapos ay sinabi sa tao na ang isang kotse na nagkakahalaga ng 200,000 yuan ay wala. Ang binili ng pamilya ko ay 300,000 yuan. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay napaka-normal. Madali para sa mga tao na magkaroon ng pagnanais na magkumpara. Ito ay wala. Ngunit ang problema ay mayroong malaking depekto sa larawang ito. Ang isang napakalinaw na marka sa kotse ay kasama rin sa larawan, at kinilala ng taong bumili ng kotse sa halagang 200,000 yuan, hindi ba? Hindi ba ito ang kotse ni ganyan at ganoon? Nakita ko ang markang iyon doon. Aba, sobrang saya ngayon, parang sinampal sa mukha, at gumagawa ng sampal sa mukha. Ang pinakamahalagang bagay ay walang pagkakataon na pabulaanan, na ginagawang hindi komportable ang mga tao. Paano ko sasabihin na hindi ko sinampal si Hongdali sa mukha? This guy really never slaps him in the face, there is someone to help him anyway. Mukha. Siya. Sa kanya. Sa kanya. Galit na sinipa ng Silon ang coffee table, itong mga kapahamakan na ulo ng baboy. Lahat sila ay dapat ilabas at barilin. Siyempre, huwag nating sabihin kung dapat silang barilin o hindi. Mas mabuting humanap muna ng paraan para makaalis, kaya tinakpan ni Silon ang kanyang tiyan, tulungan mo muna akong humarap sa mga reporter, sumakit ang tiyan ko, matulog ka muna. Ha! Minister Silon. Minister Silon.
Nang makitang nagmamadaling tumatakbo si Solon, medyo nataranta ang sekretarya saglit. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal bago siya nagkaroon ng oras upang malito isang malaking bilang ng mga reporter, daan-daang mga ito, ang pumasok. Excuse me, andito ba si Minister Itla? Ano sa tingin mo ang pekeng video ni Minister Itla ng Iron Warriors? Totoo ba na peke ang Iron Warriors? Sinusubukan ba ni Ministro Yitra na linlangan tayong mga tao para makamit ang isang tiyak na layunin? Okay, please. Nagkagulo ang buong eksena, at nabigla ang sekretarya. Kung tutusin, mayroon pa ring isang matalinong tao na gumagamit ng loudspeaker para sumigaw, lahat, manahimik sandali. Nakilala ko ang ginoong ito. Siya ang kalihim ng Ministro Itla. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Hindi nagtagal ay tumahimik ang eksena. Napalunok ang sekretarya. Medyo malaki ang eksena ngayon. Kailangan kong sabihin na siya ay medyo mabilis. Dahil ito ay isang malaking eksena, pumunta siya sa dagat at sinabing, hindi ko alam ang tungkol sa video ng Iron Warrior. Hindi ko talaga alam kung ano ang sitwasyon tungkol sa bahaging iyon, ngunit. Sinabi niya ito, sinusubukang isipin ang mga salitang sinabi ni Solon at Yitra noon. Sabi, dahil ayaw ibahagi ng mga robot ng Heaven ang kanilang teknolohiya, kailangan nating magpataw ng maliliit na parusa sa kanila. Marami sa mga bihirang metal ng Heaven ang kailangang ma-import mula sa Estados Unidos, kaya sa kasalukuyan kailangan nating putulin ang mga channel ng pag-import upang maglaman ng Heaven. Ang pagputol sa mga bihirang metal import channel ng Kaharian ng Langit ay malaking balita. Sa oras na ito, narinig ko na lang ang pagpapatuloy ng kalihim, sa karagdagan, ang ating ministro na si Itla ay nagpasya na magsagawa ng isang pagsasanay sa militar. Ang tiyak na petsa ay hindi pa natutukoy. Ang maaari kong ibunyag ay sa pagsasanay militar na ito ay gagamit tayo ng maraming pinakabagong armas sa mundo. Mga sandata na ginawa gamit ang teknolohiya, kabilang ang mga baril ng tren, ang pinakabagong Fighting Falcon fighter jet, at iba pa. Mangyaring abangan ito. Ha! Tapos na akong magpakatanga. Ang dalawang bagay na ito ay dapat na sapat na mabigat at saka, si Minister Itla at Minister Solon ay tila bumangon noong pinag-uusapan nila ito kahit gaano pa ito, harangan muna natin ang bagay na ito, at ang iba pa. Wala akong pakialam dito. Secretary, mga ginoo, please give way. Medyo masakit ang tiyan ko. Kailangan ko munang pumunta sa banyo. Sa Estados Unidos. Matindi ang kompetisyon sa lahat ng antas ng pamumuhay, at tiyak na walang pagbubukod ang pamamahayag. Bilang isang press reporter para sa American Daily News, palaging minamaliit ni Jeans West ang kanyang mga kasamahan ng mga tulala na humaharang sa pinto. Anong magandang balita ang maitatanong ko? Tinatayang matagal nang nagtatago ang tunay na may-ari, at ang nakuha nila ay ang impormasyon na karaniwang madaling malaman. Bilang isang trump card sa loob ng higit sa 20 taon, hindi tatahakin ng Jeans West ang karaniwang landas. Ang kanyang pinili ay umasa sa kanyang pinakamatalim na pangamoy. Nang madiskubre niya ang video ng paghahayag ni Iron Warrior sa sandaling ma-upload ito sa internet, wala pang 3 oras, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para makalusot sa banyo ng Hexagon Building sa lalong madaling panahon. Ang pinakabagong modelo ng pinhole camera ay na-set up. Dahil naniniwala siya na ang ministro ng depensa na si Yitra ay magiging lubhang mapataob kapag narinig niya na ang Iron Warriors ay nalantad, kaya ang pagtatago sa WC ay isang napakahusay na pagpipilian. At pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang kanyang pinili. Sa loob lamang ng 3 oras, nakita ni Jane si Defense Minister Itla na papasok sa banyo na galit na galit. Haha, gaya ng inaasahan, nahuli kita. Si James, na nagtatago sa kisame, ay puno ng kagalakan, tiyak na may malaking balita sa oras na ito. Oo nga, pagkapasok ni Yitra sa banyo, sumugod siya sa lahat ng marahas na sinipa sila, Hong Dali. Hong Dali. Ano, bakit gustong gawin ito ng lalaking ito? Gawin natin ito ng tama, bakit? May something. Oo naman, may stock na. Hahaha, ngayon na talaga ang tamang oras. Sa oras na ito, galit na pumasok si Yitra sa isang maliit na pribadong silid at naghanda sa pagdumi. Ang seksyon na ito ay maliit na halaga, ngunit nadama ni James na dapat niyang obserbahan ito ng ilang sandali, at ito ay naging tama nga ang kanyang intuition. Pagkalipas ng ilang sandali, may pumasok na ibang tao. Nakilala siya ni Jeans West, si Solon, ang kalihim ng National Security Agency ng Estados Unidos. Mukhang malaki ang ani ko ngayon ah. Nakakapanabik ang Jeans West. Ito ay isang malaking kaganapan. Kung ikaw yun, hindi ka makakaalis di ba? Sa oras na ito, narinig si Solon na sumisigaw at nagmumura habang sinasamantala ang sarili, Hong Dali, ginawa mo akong miserable, dapat talaga akong ilabas at barilin. Barilin. Mula sa loob ang boses ni Itla, nandito ka rin ba? Dito muna tayo saglit, huwag ka munang lumabas, nakakainis kasing langaw yang mga reporter na yan sa labas. Ang lakas ng loob mong trituhin ang mga reporter na parang langaw. Ito ay hindi matatagalan. Si Jeans Wise ay lihim na nagpasya na ang tapat na larawan ngayon ay dapat na may post online. Depende sa sasabihin nila. Sa sandaling ito, nagkaroon ng flushing sound.
Dapat ay tapos na si Itla sa pagpapakalma at pag-flush ng inidoro, pero ayaw niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na naman siyang magmura, Gumagulo ang sirang palikuran na ito. Gumagawa. Bakit nakaharang ang tubo ng imburnal? Ano? May nakakalokong sampal na naman. Bilang resulta, sa sandaling ito, nagkaroon ng biglaang, boom, na tunog, at ang buong banyo ay nanginig. Ang palikuran ay talagang sumabog, at hindi mabilang na mga kulay na likido ang bumulwak, na sumasakop sa buong banyo. Hanggang sa sandaling ito ay napansin ni Jeans West ang isang karatula na nakasabit sa pintuan ng banyo, "Hoy, mahal, kung gusto mong magtago sa banyo, babayaran mo ang presyo, kayong mga baboy na nakakahiya sa Estados Unidos." Chapter 500, Dinilaan ang iyong bibig habang kumakain. Alam ni Jeans Wise na sa pagkakataong ito, talagang nagkaproblema siya, at tiyak na hindi maliit ang problema. Hindi niya dapat ginawa, hindi niya dapat kinunan ang eksena ngayon lang. Halika na, ang mga tapat na kuha na tulad niya ay maaaring gawing mas natural ang larawan, at maaari lamang maghukay sa pinakamadilim na bahagi ng mga tao ng napakalalim. Maaari itong makaakit ng sapat na atensyon sa American press. Upang maging kakaiba sa kompetisyon sa parehong industriya, ang on-site na candid photography ay talagang ang tanging magic weapon sa isang lugar tulad ng United States kung saan ang kompetisyon ay lubhang mahigpit, upang makaakit ng atensyon, ano ang hindi magagawa ng mga reporter na ito. Pero ang problema, malaki talaga ang usapin ngayon. Hindi na mahalaga kung sino ang nakialam sa palikuran, isa lang itong baliw na makabayan. Ang pangunahing bagay ay ang video na ito ay naibalik na. Ang palikuran ay sumabog sa oras na ito, ang buong banyo ay sumabog sa pagsabog at napuno ng dumi ng isang hindi masabi na kulay. Si Ministro Itla ang pinakamasama, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng dumi. Ang Minister Salon sa labas ay medyo mas mahusay, ngunit ito ay isang ngiti lamang sa isang 50 hakbang. May kung ano sa ulo at mukha ng dalawang tao, at naniniwala ako na talagang marami ang nasa kanilang mga bibig. Gaano kalaki ang inaasahan ng Jeans Vesper ngayon, nakatayo kung ang mga kasamahan doon ay maaaring maging mas matalino, kung gayon at least magkakaroon ng paraan. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga bagay tulad ng mga candid na larawan ay kumalat, ang mga ito ay mga tapat na larawan. Kung hindi sila magkakalat, walang magiging problema. Ngunit malinaw naman, imposible ito ang ulat ng US **** ay nakakuha ng pansin noon, ngunit masigla nitong itinaguyod ito, na nagsasabing magkakaroon ng mga mabibigat na ulat na ilalabas online ngayon, at ayon sa nakita ng Jeans West bago ang mga istatistika sa online. Ang bilang ng mga taong online sa US newspaper sa ngayon ay humigit kumulang 100,000. 100,000. Kung talagang ilalabas ang grupong ito ng mga bagay na nakakapagbukas ng mata, isa-isa itong ipapasa ng mga online viewers na ito, at hindi ito magtatagal. Maaari itong kumalat sa buong Estados Unidos. Sa oras na ito, ang mga bagay ay talagang malaki. Ang resulta ay napaka hindi inaasahan. Ang mga bagay ay hindi umunlad sa direksyon na inaasahan niya. Hindi pareho sina Minister Itla at Minister Salon. Imbes na magalit, bigla siyang tumawa. Habang tumatawa, sinabi ni Minister Salon, "Ahahaha. Kumain ng tae. Kumain talaga kami ng tae. Hahahaha." Natawa din si Itla, "Oo, parang effective talaga. Kumakain talaga kami ng tae. My God, this is such a lucky thing. Praise God." Nabulunan ako. Masaya pa rin pagkatapos kumain ng tae. Anong nangyayari dito? Sa totoo lang, hindi niya alam. Natuwa sina Salon at Itla dahil sa kakarampot na alok ni Vincent Iverson, ang Angel of Doom, na nagsabing dapat kumain ng tae ang matataas na opisyal ng militar. Nakakain na talaga ng tae ang matataas na opisyal ng militar. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay maaari ding magkabisa ang ibang sumpa? Kaya naman tuwang-tuwa sina Salon at Itla. Pagkatapos ng lahat, ang Angel of Doom ay palaging itinuturing na pinakahuling sandata ng Estados Unidos. Ngunit ang problema ay hindi alam ni Jeans Wise na talagang binuksan niya ang kanyang mga mata ngayon. Siyempre, may kasabihan na ang mga pagpapala ay hindi dumarating ng mag-isa at ang mga kasawian ay hindi dumarating ng mag-isa. Nang masaya sina Salon at Itla, biglang bumukas ang pinto ng banyo, at isang malaking grupo ng mga lalaking reporter ang sumugod na may dagandong, at pagkatapos ay nakita nila si Itla at Salon na nakaupo sa lupa, dumidilaan ang kanilang mga labi at nagtatawanan kinukunan ng kamera ang larawang ito, gayon paman, hindi masisisi ng batas ang lahat, sa pagkakataong ito ay talagang walang problema, napakaraming tao ang nakakita nito. Sa hapon, ang buong Estados Unidos ay lubos na nagulat. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito galit, ngunit lubos na nabigla. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang mga matataas na opisyal ng militar sa Estados Unidos ay uupo talaga sa banyo at kakain ng tae, pagdila sa kanilang mga labi habang kumakain. Ang mahalaga ay tumatawa pa rin sila. Damn it, hinahamon lang nito ang mga limitasyon ng imahinasyon ng tao. 10:00 ng umaga noong araw na iyon, lahat ng pahayagan sa Estados Unidos ay naglathala ng mga larawan ni Itla at Salon na nakaupo sa banyo. Sa isang iglap, ang bilang ng mga pagbisita sa lahat ng media sa buong bansa ay lumundag,
ganap na lumampas sa mga limitasyon ng imahinasyon ng mga tao noon pa ito ay hindi 10,000 o daan-daang libong mga pagbisita, ngunit milyon-milyon o 10,000 milyong mga pagbisita. Nagmamadali ang mga tao upang sabihin sa isa't isa, at ang mga paksang tinalakay ay tungkol sa pangit na pag-uugali ng mga nangungunang pinuno ng gobyerno ng US. Napakalaki ng mga ulat tungkol kay Itela at Ceylon, at winasak nila ang lahat ng media, magasin at pahayagan sa buong Estados Unidos na parang buhawi. At sa lalong madaling panahon, ang mga mataas na antas ng opisyal sa Estados Unidos ay nagbigay ng pinakabagong tugon sa insidenteng ito, na nagsasabi na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, at tiyak na hindi ito ang nakita ng mga tao. Siyempre, ang bilis ng pagharang ng mga balita ay umabot sa pinakamabilis sa kasaysayan, simula sa 11:00 sa simula, ang internet ay ipinagbawal, lahat ng mga paksang tumatalakay sa bagay na ito ay hiniranggan, at lahat ng mga pahayagan na naibenta ay binawi. Ang sinumang muling tatalakay nito ay direktang parurusahan bilang isang krimen na naglalagay ng panganib sa seguridad sa lipunan. Pero halatang kayang kontrolin ito ng United States, pero walang magawa sa ibang bansa. Halimbawa, sa kaharian ng langit. Hindi ko akalain na kakain talaga sila ng tae, hahaha. Ang hepe ay nakaupo sa opisina, tinatapik ang kanyang mga binti at tumawa ng malakas. Natatawang sabi niya habang tumatawa, pinawala ng United States si Lucifer, pero nadurog ang sarili nilang mga paa. This time dapat makontento na sila, hahaha. Oo, sa pagkakataong ito ay talagang nagmulat ito ng kanilang mga mata. Noong mga oras na iyon ay tila nasisiyahan silang dalawa. Hindi napigilan ni Mu Huihue dahil pamangkin siya ng pinuno, at nakangiti rin niyang tinalakay, ang kombinasyon ng Angel of Doom at Hong Dali ay talagang napakalakas nito. Ang mga dating sumpa ng Angel of Doom ay hindi masyadong epektibo laban sa mga matataas na tao tulad nilang dalawa. Iba. The leader chuckled, itong bastard na si Hong Dali, kakaiba talaga at unpredictable ang swerte niya. Sinong mag-aakala na mapapalakas talaga nito ang kapangyarihan ng sumpa sa Angel of Doom? Bigla kong naramdaman na mas mabuting hilingin sa Angel of Doom na manatili sa ating langit, hahaha, at least mas mabuti pa kaysa ibalik ito sa United States. Much better. Ganyan din ang pakiramdam ko, look back with a bad feeling, hindi pa natin sila matatawag na kaibigan, kung hindi ay mawawala ng silbi ang disaster transfer at curse enhancement. Well, feeling ko maganda na ito ngayon. Hehe. Nang marinig ang sinabi ni Mu Huihue na kawili-wili, tumango ang pinuno at nagsabi, bueno, sa tingin ko ito ay mabuti. Haha, sa pagkakataong ito ay sapat na para sa Estados Unidos. Nabalitaan ko na ang Estados Unidos ay nagpaplanong hadlangan ito. Ay export ang ating mga mahalagang metal. Magdaraos ka ba ng mga pagsasanay sa militar? Oo. Si Mo ay tumingin sa likod at nag-analisa sa mahinang boses, ang kasalukuyang pagsusuri ay nais ng Estados Unidos na bigyan kami ng presyon at makuha ang aming robot na teknolohiya. May balita mula sa Ministry of Foreign Affairs na ang Estados Unidos at Japan ay nagplano na ipagpalit ang Turtle Island sa amin para sa teknolohiya ng Robotman at Hong Dali at Hong Wigyu, ngunit mahigpit silang tinanggihan. Magaling, sabi ng hepe sabay sampal. Sofa, ang pagpapalitan ng aming mga bagay para sa aming teknolohiya at mga tao, mayroon silang magandang ideya. Hindi na mahalaga, kumusta na ngayon ang carrier ng sasakyang panghimpapawid? Ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay halos makumplito para sa inspection, iniulat ni Mu Huihue, iyon lang. Pag-usapan natin yan. Hinawakan ng pinuno ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, tingnan natin kung ano ang plano ni Dali. Sa katunayan, umaasa ako na mag-order siya ng mga armas o kung ano. Pagkatapos ay pupunta tayo sa Turtle Island para magpainit sa araw. Ang mahiwagang lungsod ng Tianhai City. Pintuang daan ng langit. Sa koridor, kausap ni Hong Wigyu ang isang lalaki na mukhang nasa mid-40s. Oh, Mr. Hong, matagal nang hindi nagkita. Ang ganda nitong mga nakaraang araw. Bakas sa mukha ng lalaki ang sobrang puot na ekspresyon. Galit niyang sinabi, seryoso. Ang mga taong katulad mo na nagpapatakbo ng mga search engine ay napakalaki ng kita. Ikaw ang kinaiinggitan ng iba. Bagamat sinabi niyang naiingit siya sa ibabaw. Ngunit kahit na ang isang hanggal ay maaaring marinig ang schadenfreude sa kanyang mga salita. Ang apelyido ng lalaking ito ay Mo, at ang kanyang buong pangalan ay Mo Changfa. Pinamamahalaan niya ang Millennium Trading Company, na nag-aangkat ng lahat ng uri ng mga bihirang metal na kailangan ng Kingdom of Heaven mula sa United States. Ito ay lubhang kumikita at may kabuuang asset na 23 bilyon. Ito ay itinuturing na isang first-tier na domestic na kumpanya. Ngumisi si Hong Wigyu, nagbibiro si Boss Mo, katamtaman lang ang laki ng kumpanya ko, paano ito may kukumpara sa isang trading tycoon na tulad mo? Seryoso, marami kang makukuhang benepisyo sa pakikipag-hangout kay Chen Guangming, di ba? Oh, Hong, welcome ka, ang iyong kumpanya ay nagkakaroon ng momentum nitong mga nakaraang taon, at doon ay umuusbong ang simoy ng tagsibol. Commandant si Mo Changfa, nandito lang ako. Sa totoo lang, kailangan kong magpasalamat sa iyo, Mr. Hong, kung hindi. Mahirap hanapin ang pagkakataong ito. Ngumuso si Hong Wigyu at sinabing, madaling pag-usapan, kaya batiin muna natin si Boss Mo.
Ha. Natawa ng mariin si Mo Changfa at sinabing, okay lang. Wish ko rin na mas umunlad si Mr. Hong, haha. Napakabisyo ng sinabi niya. Sa oras na ito, sino ang hindi nakakaalam na sina Hong Weigyu at Chen Guangchao ng Resource Chamber of Commerce ay ganap na magkaribal at hinding-hindi titigil sa pakikipaglaban hanggang kamatayan. Siya ay napakasama at masama, na masasabing magdagdag ng insulto sa pinsala. Dahil dito, habang nag-uusap sila ay biglang nagmadaling pumasok ang dalawang sekretarya at nagbitaw ng ilang salita sa bawat tenga nila. Sinabi ni Hong Weigyu na, ha. At ang ekspresyon ni Mo Changfa ay nagbago ng husto. Pawis na pawis siya at nag-aalalang sinabi, talaga. Ito. Pagkatapos ng maikling sorpresa, nagmamadaling gustong maglakad si Mo Changfa patungo sa Chen Guangchao. Nang humihingi ng tulong, masaya si Hong Weigyu sa pagkakataong ito. Oh, boss mo, palagi na siyang may mga kamay at mata, bakit siya sabik na sabik sa pagkakataong ito? Ako. Si Mo Changfa ay ganap na nanlumos sa pagkakataong ito. Kanina pa niya tinatawanan si Hong Weigyu. Pagkatapos, sa isang kisap mata, nagbago ang posisyon, ako. Si Mr. Hong ay maraming. Oh, ito. Humalaklak si Hong Weigyu at mahinang nagsabi, bigla kong naalala na may gagawin pa pala ako saglit. Oras na para gawin ito. Dapat maging abala muna si Boss Mo sa mga gawain ng sarili niyang kumpanya. Hindi ko pababayaan si Boss Mo. Ito ay isang sampal sa mukha. Saglit na namutla at berde ang mukha ni Mo Changfa, at sa wakas ay tinadyakan niya ang kanyang mga paa at galit na umalis. Pumunta ka. Ang Estados Unidos, talagang may malaking problema sa Estados Unidos. Dahil sa kasalanan ng Mechanical Man, at sa malaking pagkawalan ng mukha ni Ceylon at Itla noon, masasabing naglunsad sila ng all-round attack sa mga heavy metal import at export company ng Kingdom of Heaven sa United States. Ang resulta ay ang kumpanya ni Mo Changfa sa United States ay ganap na na-impound, at maraming bagay na dapat harapin, kabilang ang pag-iwas sa buwis, substandard na kalidad, at hindi kumpletong mga pamamaraan. Anyway, kalahati sa kanila ay namatay sa isang iglap. Ngayon ay muling tumalikod si Chen Guangchao sa sinuman. Mukhang sa pagkakataong ito, ang saya-saya niya talaga. Ay. Nagsisi si Mo Changfa, alam kong maswerte si Hong Dali. Hindi ko dapat suportahan si Chen Guangming. Siyempre, walang kwenta ang panig ni Mo Changfa. Ang tunay na malaking bagay ay malapit nang mangyari, dahil dumating na ang araw na ang misteryosong lalaki, ang amo ng pinuno, ay sumalubong kay Hong Dali para sa hapunan. End of this chapter.